master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ng ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 401 hanggang 410. Ang dakilang security guard. Kabanata 401 yuan 100 taong gulang. Sus Mariosep, pinagtaksilan ako ni Rylan Cortez. Nang makita ni Nehemia Blevins ang pagdating ng mga pulis at ang mga driver ng taxi at mga pasahero na bumabara sa pasukan ng hotel, nagmura siya at tumakbo palabas. Anong ginagawa mo? Saan ka pupunta? Agad siyang hinabol ni Yusuf Zoc. Tumakbo pabalik sa sarili niyang kwarto si Nehemia Blevins, saka kinuha ang isang supot ng gamit pangingisda mula sa ilalim ng kama, dinampot ang double-barrel gun, at habang kinakarga ito, isinumpa niya, papatayin ko siya. Sino ang papatayin? Lumapit si Yusuf Zoc kay Nehemia Blevins, inagaw ang shotgun, kumunot ang noo, at pinagalitan, kung lalabas ka dyan na may dalang baril ngayon, babarilan ka ng pira-piraso, maniwala ka man o hindi. Ang walang hiya na si Rylan Cortez, masyadong malazwa ang ginawa niya, hindi pa ako tapos sa kanya ngayon. Si Nehemia Blevins, isang maalab na Mongolian, ay labis na nagalit nang ipagkanulo siya ng isang kaibigan kaya't parang gusto niyang dumura ng dugo. Maya-maya lang, nagmamadaling lumapit ang manager ng hotel. Mga Ginoo, ibigay ninyo sa akin ang baril at ang bag, tiyak na darating ang mga pulis maya-maya. Hindi ka pwedeng magdala ng baril dito. Huwag kang mag-alala, isa ako sa mga mister. Mga tauhan ni Cunningham, itatago ko ang baril ninyo. Iniabot ng manager ang kanyang kamay, sinenyasan si Yusuf Zoc na ibigay ang baril at bag. Casual na inihagis ni Yusuf Zoc ang baril at bag sa manager, salamat. Huwag kang mag-alala, hindi naman yan malaking bagay. Mayroon kaming 12 ng mga tao na maaaring magpatunay sa iyo. Wala ka namang pinuntahan ngayong gabi, uminom ka lang sa hotel, nakangiting sabi ng manager, tumalikod at iniabot ang bag at baril sa isang waitress na kasunod niya, na mabilis ding tumakbo palayo. Sa ibaba, nagpatuloy ang sagupaan, 12 ng mga driver ng taxi ang hindi sumuko, at naguluhan din ang mga pulis. Anong ginagawa ng mga taxi driver na ito dito? Bakit nila hinaharangan ang mga ito? Beep beep beep, nang magpapatuloy ang pagkakatabla sa ibaba at nagsimulang humingi ng tulong ang mga pulis, dumating ang 3 military green na Land Rover. Squeak! Habang huminto ang mga sasakyan, 6 na matipunong lalaking nakasuot ng balahibong tupa ang dali-daling bumaba mula sa 2 sa mga sasakyan, bawat isa ay may taas na mahigit 170 sentimetro at matatabang parang mga guya, malinaw na tipikal na malalakas na lalaking Mongolian. Isang payat na lalaking wala pang 170 sentimetro ang taas ang lumabas mula sa huling sasakyan, nakasuot ng itim na mink coat at isang pang-itaas na sombrero, mukhang napakaliit sa 6 na malalakas na lalaki. Nang mapababa ng kotse ang lalaking ito, at ang 6 na malalakas na lalaki ay nakatayo ng kahanga-hanga sa likod ng mga pulis, lalong naging tensyonado ang mga pulis. Ang boses ng maliit na lalaki ay partikular na malakas, may taglay na mapang-utos na presensya na agad na nagpatahimik sa karamihan sa labas ng gate. 2 tao ang tumakbo palabas mula sa 12 ng mga driver ng taxi, nilagpasan ang mga pulis, at ang 6 na malalakas na lalaki, at mamulong ng ilang salita sa maliit na lalaki. Sige, naiintindihan ko, huwag ninyong harangan ang mga pulis, ay parada ninyo ang mga sasakyan ninyo sa gilid, at maghintay sa labas, sasamahan ko sila, nakangiting sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang, saka ikinumpas ang kamay sa mga driver. Tahimik na umalis ang mga driver, bawat isa ay bumalik sa kani-kanilang sasakyan, pinaandar ito, at maayos na nagmaneho palabas ng patio. Lumapit ang maliit na lalaki sa mga pulis at nakangiting sinabi, mga Ginoo, pasensya na po kanina, may nahuli silang magnanakaw, mukhang hindi lang po nagkakaintindihan. Nagsasagawa ka ba ng imbestigasyon? Sige, sige lang. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Antoine Cunningham, hindi kahanga-hanga ang anyo at hindi gaanong matangkad, ngunit isang Mongolian tycoon.
Hindi alam ng mga pulis kung sino ang hindi kahanga-hangang maliit na lalaki, ngunit kinailangan din nilang magsagawa ng mga pag-aresto ngayong gabi, kaya hindi nila masyadong nakipag-ugnayan kay Antoine Cunningham at pinangunahan ang kanilang pangkat papasok sa hotel. Naghihintay na ang manager sa lobby, nang makitang papasok ang mga pulis, magalang niyang tinanong kung ano ang nangyari. May 2 lalaki at 1 babae bang nag-check-in kanina? Aling kwarto? Hindi. Kakaunti lang ang mga bisitang naka-check-in sa hotel namin bago mag-alas 8 ngayong gabi, walang pumasok ng bandang huli ng gabi, sabi ng manager na may nagtatakang tingin. Imposible, nasa labas ang kotse nila. Please, huwag ninyong harangan ang opisyal na tungkulin, galit na titig ng pinuno, na nagpapahiwatig na ang 3 mangangaso na iyon ay mayroon ding suporta. Tunay ngang misteryoso ang pangyayari ngayong gabi. Oy, anong problema? Sa sandaling ito, pumasok si Antoine Cunningham kasama ang 6 na bodyguard. Ginoo, Cunningham, dumating ka na. Tinatanong nila ako kung may 2 lalaki at 1 babae na naka-check-in, pero walang dumating ngayong gabi, nakakalito talaga, magalang na sabi ng manager habang nakikipagkamay kay Antoine Cunningham. Makipagtulungan ka lang sa kanila at hayaan silang maghanap, may obligasyon tayong tumulong. Tayong mga ordinaryong mamamayan ay dapat ding mag-ambag sa ating pagsisikap upang mahuli ang mga kriminal. Sabi ni Antoine Cunningham at saka nagtanong, saang kwarto naroon ang pamangkin ko? Sumunod ka sa akin, nakangiting sabi ni Manager Lauba at saka umakyat sa taas. Sundan mo sila, nahulaan na ng pinuno na ang hotel at ang lalaking kara-rating lang ay dapat may kaugnayan sa 3 taong iyon, kaya agad siyang sumunod sa itaas. Nasa ikalawang palapag sina Yusuf Zoc, Mia, at Nehemia Blevins, nang makarating ang grupo sa itaas, naghihintay na ang 3 sa pinto. Tio Antoine, masayang tumakbo palapit si Mia nang makita niya ang matangkad na figure ni Antoine Cunningham na paakyat sa hagdan. Haha, si Mia ay lalong gumaganda, tawa ni Antoine Cunningham ng malakas. Sila yan, posas si Nehemia Blevins, lahat sila. Nakilala talaga ng mga pulis na sumubaybay kay Nehemia Blevins, kaya sa pamamagitan ng pagkumpas ng kanilang kamay, isang grupo ng mga opisyal ang sumugod para posasan sina Nehemia Blevins, Yusuf Zoc, at Mia. Tumigil kayo dyan. Bigla, 6 na matipunong lalaki ang tumayo sa kabilang pasilyo, hinaharangan ang mga pulis. Ano ba itong sitwasyon? Lumingon si Antoine Cunningham, malamig ang tingin habang nakatingin sa pinuno. Wala kang pakialam, tumabi ka, o isasama ka rin namin. Sabi ng pinuno, habang bumubuntong hininga. Mali ang sinabi mo, kumislap ang mga mata ni Antoine Cunningham na may nakamamatay na intensyon habang nakatitig ng diretso sa pinuno, na nagsasalita sa mahinang boses, binigyan ka ng estado ng kapangyarihang ipatupad ang batas, ngunit hindi ibig sabihin noon ay binigyan ka na nito ng kapangyarihang abusuhin ang iyong awtoridad. Subukan mo akong hawakan ngayon, maniwala ka man o hindi, pagsikat ng araw ay wala ng balat mo. At sino ka, ganyan ka mayabang? Sa wakas ay hindi na napigilan ng isa sa mga pulis ang kanyang galit. Hindi mahalaga kung sino ako, gusto mo nang arestuhin ang pamangkin ko ngayon, di ba? Maaari ko bang itanong, anong batas ang nilabag nila? Hamon ni Antoine Cunningham. Nangangangaso sila, malakas na sigaw ng pinuno. Pang-aabusong hayop, kung gayon, ang paghuli sa mga manghuhuli ng ilegal na droga ay nangangailangan ng paghuli sa kanila habang nasa akto, pagkakita sa baril, pagkakita sa hayop na kanilang hinuli. Mayroon ka bang alinman sa mga ebidensyang ito? At, Manager Lauba, anong oras nag-check-in ang 3 ito? Nandito na sila simula pa bago mag-umaga, hindi pa sila lumalabas buong gabi, mapapatunayan ko iyan, at gayon din ang mahigit 50 driver ng taxi sa labas. Pangangaso ng ilegal na droga. Isa itong kakaibang paratang, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Nagulat si Manager Lauba. Narinig mo ba iyon? Nagsimulang ngumiti si Antoine Cunningham, 56 na tao ang maaaring magpatotoo para sa kanila, na hindi pa sila umaalis ng hotel ngayong gabi. Kaya, tanong ko, nasaan ang ebidensya mo? Huwag mong sabihin sa akin na humahawak ka ng mga kasong walang ebidensya, at huwag mong babanggitin ang pagiging confidential ng ebidensya. Narito ang aking identification card at ang aking NPC, National People's Congress, Representative ID.
Maaari rin akong magpatotoo para sa kanila, sila ay mabubuting mamamayan na masunurin sa batas. Iniabot ni Antoine Cunningham ang kanyang ID at representative ID sa isang matipunong lalaki, na agad namang ibinigay ang mga ito sa pinuno. Nang kunin ng pinuno ang dalawang ID at sinulyapan ang mga ito, natigilan siya, saka nagsimulang bumuhos ang pawis sa kanyang noo. Antoine Cunningham. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 402 mga matinding hakbang. Magalang na umalis ang mga pulis. Alam nila mismo na ginamit sila bilang mga pawn ngayong gabi, at kulang din sila sa ebidensyang binanggit ni Antoine Cunningham. Wala silang nahuli sa akto, nakakita ng baril, nakakita ng pangangaso, at higit sa lahat, ang kabilang panig ay may napakaraming saksi. Sa makatuwid, ayon sa mga regulasyon at legal na probisyon, hindi sila maaaring magsagawa ng mga pag-aresto ng mag-isa. Ngayon, para makapagsagawa ng pag-aresto, kakailanganin nilang mang-alap ng sapat na ebidensya, kung hindi, ang maling pag-akusa sa isang tao ay hindi lamang mangangailangan ng kabayaran ng Estado kundi mawawala rin ang kanilang mga posisyon. Bukod pa rito, dahil naroon si Antoine Cunningham, paano nila may pagpapatuloy ang pag-aresto? Ginoo Cunningham, hello, ako si Nehemia Blevins, isang mabuting kaibigan ni Miss Mia. Pagpasok ng grupo sa silid, agad na nagkusa si Nehemia Blevins na magpakilala. Hehe, kaibigan ko rin ang kaibigan ni Mia, nakangiting sabi ni Antoine Cunningham habang nakikipagkamay kay Nehemia Blevins. Ito ang sandaling iniabot din ni Yusuf Zoc ang kanyang kamay at sinabing, Mr. Cunningham, hello, ako si Yusuf Zoc. Nang unang makita ni Yusuf Zoc si Antoine Cunningham, laking gulat niya dahil si Antoine Cunningham ay isang eksperto sa paghahanap ng katotohanan. Tunay nga, isang eksperto sa paghahanap ng katotohanan. Dati, sa kabundukan ng Guzao, sa pagtitipon ng mga pambihirang individual, sinasabing 3 lamang ang nagsasagawa ng katotohanan sa mundo. Ngunit ngayon, sa liblib na damuhan na ito, nakatagpo siya ng isang eksperto sa paghahanap ng katotohanan. Tila ang kalawakan ng China at ang kasaganaan ng mga pambihirang tao ay lampas sa imahinasyon, habang ang mga Panginoon ay nakatago pa rin sa mga karaniwang tao. Yusuf Zoc. Napaangat ng mariin ni Antoine Cunningham ang kanyang kilay nang marinig ang pangalan ni Yusuf. Pagkatapos ay tumingin kay Mia at naninengkit ang kanyang mga mata, hindi naman siguro ikaw yung Yusuf Zoc, di ba? Bilang isang practitioner ng Truth Insight at bahagi ng Inner Martial Arts Circle, bagamat hindi siya lumahok sa anumang komperensya, alam na alam niya ang iba't ibang kwentong kumalat at lahat ng nangyari sa komperensya. Kaya, narinig niya ang tungkol kay Yusuf Zoc. Ano? Aling Yusuf Zoc siya? Mausisang tanong ni Mia bago pa makasagot si Yusuf. Ganoon ba kasikat si Yusuf? Kahit si Antoine ay kilala siya. Hehe, salamat po, Mr. Cunningham, para sa intervention, natatawang sabi ni Yusuf. Bagamat hindi niya ito kinumpirma, katumbas na rin iyon ng isang pag-amin. Haha, si Master Yusuf talaga yan. Agad na tumayo si Antoine Cunningham para yumuko gamit ang kanyang mga kamao, ngunit binago niya ang kanyang mga salita at tinawag si Yusuf na isang Master. Gayunpaman, bago pa niya matapos sabihin ang Master Yusuf, pinutol ni Yusuf ang pagsasalita, pakiusap po, Mr. Cunningham, hindi mo na kailangan ng formalidad. Wika niya habang marahang umiiling. Haha, walang formalidad, Antoine Cunningham, sino ba siya? Agad niyang naunawaan na ayaw ni Yusuf na malaman ng iba ang tungkol sa kanyang nakaraan sa Guzao. Sa Inner Martial Arts Circle, kilala na si Yusuf bilang Master Yusuf, dahil ginamit niya ang flying sword para patayin ang dalawang eksperto sa paghahanap ng katotohanan. Sa sobrang lakas niya, sino bang practitioner ng Inner Martial Arts ang hindi magpapakita sa kanya ng lubos na paggalang? Sige, pag-usapan natin kung ano nga ba talaga ang nangyari. Tumahimik ang lahat, at si Antoine Cunningham, na mausisa rin, ay nagsimulang magtanong. Sino ang matapang na hamarang sa daan ni na Yusuf Zoc at Mia? Nehemia, ikaw na ang magsabi, turo ni Mia kay Nehemia Blevins. Nakakahiya naman, sabi ni Nehemia Blevins na may nahihiyang tono bago ikinwento ang mga pangyayari noong gabing iyon at ang kanyang pagsusuri.
at binanggit niya ang mga pangalan ni Rylan Cortez at Mr. Tagapagkulay, Lionel Dyer. Narinig ko na ang tungkol sa kanya, sabi ni Antoine Cunningham nang nakapikit, binaba sa posisyon ng ilang taon, nag-uudyok ng gulo at nagdulot ng gulo sa lugar. Ang mabubuting ina po ng pamilya Dyer, di ba? Ang pamilya Dyer. Aling pamilya Dyer? Tanong ni Mia. Huwag mong isipin kung sinong pamilya Dyer. Sabihin mo muna sa akin, ano ang plano mong gawin? Susundan ko ang gusto mo, nakangiting tanong ni Antoine Cunningham. Ano pa nga ba ang magagawa natin? Ang mga taong ganyan ay nararapat mamatay ng libo-libong beses, masyado silang masama, bulong ni Mia. Sa katunayan, kung buhay pa ang mga taong iyon, kasawian iyon ng Estado, kasawian ng mga tao. Ako na ang bahala sa bagay na ito. Magpatawag ka ng tao. Para bang naawa si Antoine Cunningham sa mundo sa kanyang panaghoy o parang isang mahusay na pinuno ng bomb-antong hininga siya at pagkatapos ay tumawag ng isang tao sa labas ng pinto. Dalawa ang pumasok, ang isa ay manager, ang isa naman ay isa sa matitibay na lalaki. Seihan, Ulangkab, Cyrus Dyer. Ito lamang ang mga salitang binigkas ni Antoine Cunningham. Sumulyap ang nagngangalang Seihan kay Antoine Cunningham, at bahagyang tumango si Antoine Cunningham. Oo, tumango si Seihan, saka tumalikod at umalis. Tiyo Antoine, anong ibig sabihin nito? Nang makita sina Antoine Cunningham at ang nagngangalang Seihan na kumikilos ng hindi maipaliwanag, lubos na naguluhan si Mia. Hehe, hindi mo kailangang mangulit, may mga pambihirang hakbang lang yan, sabi ni Antoine Cunningham sabay kaway ng kamay. Naging mausisa rin si Yusuf Zoc tungkol sa kung ano ang maaaring maging pambihirang mga hakbang ni Antoine Cunningham. Papatay ba talaga siya ng tao sa publiko? O gagamit siya ng mas matinding kapangyarihan para supulan si Mr. Tagakulay? Natuwang-tuwa si Antoine Cunningham kay Yusuf Zoc. Bagamat hindi kapansin-pansin ang kanyang anyo, malinaw na kilala siya sa buong Inner Mongolia. Sige, magdamag kayong tumatakbo at siguradong pagod na kayo. Magpahinga muna sandali, malapit nang lumabas ang mga resulta mula roon. Babalik ako at tatawagan kita mamaya. Iyon lang po, lalabas na ako para magayos. Paalam ni Antoine Cunningham kina Yusuf Zoc at sa dalawa pa bago tumalikod at umalis. Bumalik na rin sa kani-kanilang mga silid sina Yusuf Zoc at Nehemia Blevins. Hindi pa lubusang maliwanag sa labas. Hinayaan niya munang magpahinga si Mia dahil siguradong mahirap para sa isang batang babae na nasa gitna ng ginaw. Di nagtagal pagkabalik ni Nehemia Blevins sa kanyang silid, muling tumunog ang kanyang telepono. Si Rylan Cortez ang tumatawag. Galit na tinugon ni Nehemia Blevins ang tawag, ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang napatalon si Rylan Cortez sa kabilang linya. Nehemia, si Mr. Dumating si Cunningham. Dumating na ba talaga siya? Rylan, ikaw na anak ng aso, binaygo mo ako. Pagmumura ni Nehemias Blevins. Nehemias, pakinggan mo ako. Hindi kita ipinagpalit. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Yung walang hiya na si Dyer, ang babaeng gusto ng kaibigan mo ang gusto niya. Alam mo naman kung paano siya. Gumamit lang ako ng ilang tricks. Walang mangyayari sa iyo, at kung mahuli ka, palalayain ka agad. Hindi mo pa ba ako kilala ngayon? Pero sila ang mga kaibigan ko na dinala ko rito. Sa tingin mo ba tama ang ginawa mo? Malakas na tanong ni Nehemia Blevins. Sige, magkapatid tayo, at kaya nating mag-away at magtalo hanggat gusto natin. Sasagutin kita ng ilang saksak mamaya nang hindi nakasimangot, pero sabihin mo muna sa akin kung bakit si Mr. Nandito na si Cunningham, sino ang nagdala sa kanya? Ang Mr. mo pala. Si Dyer na nakatutok ang tingin sa babaeng iyon at nagdala sa kanya. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo, Mr. Tiningnan ni Cunningham si Misto nang may lubos na paggalang. Nanggulo ka talaga ngayon, walang makakapagligtas sa'yo. Nakaramdam ng matinding kasiyahan si Nehemia Blevins. Nauuna ang reputasyon ng isang tao sa kanila. Nabalitaan ko lang na si Mr. Nandito si Cunningham. Natarante si Rylan Cortez, na nagpakita kung gaano talaga kalakas ang kapangyarihan ni Antoine Cunningham. Nehemias, kailangan mo akong iligtas, ha? Ideya lang ito ni Dyer, wala itong kinalaman sa akin. Pagmamakaawa ni Rylan Cortez, halos maiyak na.
Bagamat isa siyang kilalang tao sa lungsod na may mahigit 1 bilyong ari-arian, sa harap ni Antoine Cunningham, isa lamang siyang nakababata, isang walang kwentang tao. Hindi kita mailigtas. Sa isang click, ibinaba ni Nehemias Blevins ang telepono. Ang isang kaibigan, tulad ni Rylan Cortez ay hindi karapat-dapat panatilihin. Ang mga kilos ngayon ay nagpakita na hindi tinatrato ni Cortez si Nehemia Blevins bilang isang kaibigan, mas itinuturing na isang paon na madaling isakripisyo, kaya makabubuti para kay Antoine Cunningham na harapin si Rylan Cortez ng tuluyan, para turuan ito ng leksyon. Unti-unting lumiwanag ang araw, at ang paradahan sa labas ng hotel ay napuno ng maraming sasakyan, kabilang ang mga opisyal na sasakyan na may maliliit na plaka at ilang mamahaling sasakyan. Ang hotel, na hindi isang kilalang establishmento, ay maingay kaninang umaga ng taglamig, na umaakit ng maraming tao. Maraming maimpluwensyang tao mula sa mga sosyal na lupon ng Ulangkab ang dumating. At ang dahilan kung bakit sila narito ay dahil kay Antoine Cunningham. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 403 Walang Awang Taktika. Si Antoine Cunningham ay hindi isang taong maaari mong makita dahil lang sa gusto mo, kahit alam ng lahat na nasa hotel na ito si Antoine Cunningham. Kinailangang maghintay ang mga bisita sa lobby, tanging ang mga nais makilala ni Antoine Cunningham ang maaaring umakyat. Hindi gaanong sikat ang maliit na hotel sa Ulangkab, ngunit sa sandaling iyon, ang lobby ay puno ng mayayamang tao. Mga lokal na negosyante, iyong mga may kaugnayan sa lipunan, at ilang mga opisyal, na may kabuuang humigit kumulang 30 katao. Maging ang may-ari ng pabrika ng parmasyutiko na si Sonny King ay naroon, at walang nakakaalam kung paano niya nagawang makipag-ugnayan kay Antoine Cunningham. Kung may tatawag sa isang partikular na Mr. Son ang lokal na emperador, kung gayon si Antoine Cunningham ang ituturing na ama ng emperador. Isa siyang matapang na lalaki, at isa ring kahanga-hanga. Naroon din si Rylan Cortez, isa pang lokal na negosyante na may kaugnayan sa lipunan. Para sa kanya, si Antoine Cunningham ay isang mataas na opisyal. Dahil naroon ang senior, hindi niya maiwasang hindi sumulpat. Bukod dito, alam niyang malamang na nasaktan niya si Antoine, kaya kahit anong mangyari, kailangan niyang lumapit at humingi ng tawad. Alas 7 ng umaga, habang nagbubulungan ang mga tao sa lobby, dali-daling bumaba ang manager ng hotel at pagkatapos suriin ang buong lobby, tumingin siya kay Rylan Cortez. Ginoo Cortez, G. Iniimbitahan ka ni Cunningham, nakangiting sabi ng manager kay Rylan Cortez. Si Rylan Cortez pala ang unang taong gustong makita ni Antoine. Nagulat si Rylan Cortez at hindi alam ang gagawin. Dati, tinawagan niya si Mr. Son, umaasang makakapag-intervenir ang huli para linawin ang sitwasyon, ngunit sa di malamang dahilan, si Mr. Hindi makontak ang telepono ni Son. Taglay ang isang napakasalimuot na damdamin sa kanyang puso, sinundan ni Rylan Cortez ang manager sa itaas. Sa isang silid sa itaas, nag-aalmusal si Antoine Cunningham. Wala roon si Yusuf Zoc, wala roon si Nehemia Blevins, pero naroon si Mia. Kasama niya itong nag-aalmusal. Pagpasok ni Rylan Cortez, kakababa lang ni Mia ng chopsticks niya. Ginoo, G. Dumating na si Cortez. Isang Mongolian tough ang nag-report at siya ring nagdala kay Rylan Cortez. Pagpasok ni Rylan Cortez sa silid, agad siyang yumoko kay Antoine Cunningham, Mr. Cunningham, kumusta? Ako si Rylan Cortez. Nakasama kitang uminom sa agricultural ferry na inorganisa sa probinsya noong nakaraang taon, sabi ni Rylan Cortez habang palihim na sumusulyap kay Mia. Alam niyang malaking gulo ang idinulot niya para sa sarili niya. Rylan Cortez, wala na akong masyadong sasabihin sa iyo. Kamay o buhay, ikaw ang pipili, sabi ni Antoine. Kasabay ng isang, whoosh, inihagis ni Antoine Cunningham ang isang palakol. Ang palakol, na malinaw na nahasa, ay maingat na ginawa. Gayunpaman, naguluhan si Rylan Cortez. Si Antoine Cunningham ba ay agad-agad na humihingi ng tulong o buhay? Bagamat makapangyarihan si Antoine, na may impluwensya sa parehong mundo ng mga patay at mga lehitimong grupo, tila labis-labis ito. Mataas ang popularidad ni Antoine sa mga tao, ngunit hindi ibig sabihin noon ay natakot si Rylan Cortez kay Antoine Cunningham. Ginoo Cunningham, tinatawag kitang Ginoo,
Dahil marami ka nang nagawang mabubuting bagay dito sa mga nakalipas na taon, halos ibinigay mo na ang buong kayamanan mo. Kilala ka sa iyong katwiran, pagiging patas, at sa pagiging handang labanan ang kawalan ng katarungan. Pero si G. Cunningham, ako, sige, maaari ka nang umalis, putol ni Antoine Cunningham sa kanya ng may ngiti at pagkaway ng kamay. Kung ayaw isuko ni Rylan Cortez ang kanyang kamay o ang kanyang buhay, wala na kaming dapat pang pag-usapan. Magpapalam na ako. Mag-aayos ako ng ibang oras para parangalan ka sa pamamagitan ng isang welcome dinner. Alam ni Rylan Cortez na lubos niyang nasaktan si Antoine Cunningham, kaya dahil hindi na magkatugma ang kanilang pag-uusap, wala na siyang masabi pa. Kahit naabot kamay ni Antoine, malabong magawa pa niya ang lahat kay Rylan Cortez sa ulangkab, lalo na kay Mr. Sinusuportahan siya ng araw. Hindi siya makapaniwalang maglalakas loob si Antoine na hawakan si Mr. Araw. Kung tutuusin, si Antoine Cunningham ay hindi isang opisyal, sa pinakamabuting paraan ay isang negosyante. Kung gugustuhin siyang harapin ng mga awtoridad, ang isang akusasyon ng pagtitipon ng mga walang kwentang elemento ng lipunan upang bumuo ng isang kriminal na organisasyon ay maaaring sapat na upang tapusin si Antoine Cunningham. Kahit hindi sangkot si Antoine sa organisadong krimen, tiyak na nasangkot siya sa maraming usapin ng ilalim ng lupa. Kumawala agad si Rylan Cortez, at tila hindi naman kasing lakas ng sinasabi ng mga alamat si Antoine Cunningham, hindi ba? Ligtas siyang pumasok at lumabas, hindi ba? Sa ilalim ng malawak na liwanag ng araw at maaliwalas na kalangitan, ano kaya ang magagawa sa kanya ni Antoine Cunningham? At nang paalis si Rylan Cortez, tumayo rin si Antoine Cunningham at tumungo sa labas, may mga bisita siyang dapat salubungin. Bagamat may kakaibang dating siya, isa siyang taong may integridad at hindi makaluma. Sa pangunahing bulwagan, nakipagkita siya sa kanyang mga panauhin, binabati at magalang na nakipag-usap sa ilan na kilala niya at sa iba naman ay hindi. Ang dahilan kung bakit kilalang kilala si Antoine Cunningham sa Inner Mongolia ay hindi lamang dahil sa kanyang mga pangunahing pakikipagnegosyo sa pamahalaang panlabas ng Mongolia, kundi dahil din sa minsan niyang matapang na ipinahayag na ibibigay niya ang 10% bahagi ng kanyang kita upang ibalik sa lipunan. Sa Inner Mongolia, maraming pastol ang nakinabang sa kanyang pagkabukas palad. Tuwing panahon ng Kapaskuhan, ang mga sasakyan ng kanyang kumpanya ay ipapadala ng maramihan sa malalayong mahihirap na lugar upang mamahaji ng bigas, harina, at langis. Higit sa lahat, hindi ito isang minsanang kilos lamang, ginagawa niya ito taon-taon. Isa pang bagay ay, para sa mga naghahangad na magsimula ng mga lehitimong negosyo ng walang puhunan, kung makokontak nila siya sa pamamagitan ng mga koneksyon, papahiramin niya sila ng pera ng walang interes. Sa isip, babayaran nila siya, ngunit kung hindi nila kaya, hindi niya kukunin ang kanilang buhay o pipilitin ang pagbabayad. Siya ay ganoong uri ng matuwid na tao, katulad ng mga dakilang tauhan mula sa Jiangho ng lumang lipunan hanggat isa kang mabuting taong nangangailangan, ang paglapit sa kanya ay garantiya ng kanyang tulong. Bukod pa rito, hindi niya kinukonsinti ang anumang pagkakamali. Sa Inner Mongolia, na nasa hangganan ng ibang mga lugar, kung may sino mang mahuhuling nagpupuslit ng mga baril o droga, maaari silang asahan na parurusahan niya ng mabigat. Marami sa mundo ng mga patay ang tumatawag sa kanya bilang Antoine, Skin Peeler, isang testamento ng kanyang tunay na integridad. Ang mga may pakikitungo sa negosyo kay Antoine ay nag-uusap tungkol sa komersyo, habang ang mga walang koneksyon ay naghangad din ng kaugnayan sa kanya. Nagsagawa si Antoine ng malawakang operasyon sa negosyo. Hindi lamang siya ang pinakamalaking negosyante ng balat ng tupa sa Inner Mongolia, may kakayahang mag-export ng lana at mga balat ng tupa sa Europa at Amerika, kundi nakipagkalakalan din siya ng butil at nagpatakbo ng mga minahan ng karbon, bukod sa iba pa. Samantala, pagkalabas ng hotel, nagmamaneho pa uwi si Rylan Cortez at patuloy na tumatawag, pinapatawag ang kanyang mga tauhan sa kanyang bahay. Sa totoo lang, medyo natatakot siya na baka magkunwaring bastos si Antoine at tunay na pag-uusigin ang buhay niya. Nang tatapusin na niya ang isa pang tawag at maghahandang kontaken si Sonny King, isang tawag mula sa isang alipors ang dumating. Anong meron? Iluwa mo nga, naiinip na sagot ni Rylan Cortez. Kuya Rylan, may problema. Sonny, pinatay si Sonny kaninang umaga, binaril sa noo, at hiniwa pa ang isa sa mga tainga niya.
Ano? Nang marinig ang mga salita ng kanyang tauhan, tinapakan ni Rylan Cortez ang accelerator at diretsyong bumangga sa isang puno. Mabuti na lang at nakayanan ng maayos ng sasakyan, at hindi siya nasaktan, ang hood lang sa harap ang nasira. Isang tama ng baril sa noo at naputol na tainga ang mga ito ay karaniwang mga pamamaraang ginagamit sa mundo ng mga patay, at alam ng mga tao na ang mga pamamaraang ito ay may kaugnayan kay Antoine. Pumatay siya sa liwanag ng araw, walang takot na ipinapahiwatig na kagagawan niya iyon dahil mas gusto niya ang pagpugot ng mga tainga. Siyempre, habang naiintindihan ito ng mga may alam, ang paghahanap ng ebidensya upang patunayan ito ay ibang usapan na. Bukod dito, mayroon siyang mga dahilan sa paggawa nito, upang linawin kung sino ang may pananagutan sa gawa at upang ipaalam sa pamilya ng biktima na maaari silang maghayganti kay Antoine Cunningham. Gayunpaman, hindi kailanman pinuntirya ni Antoine ang mga inosente. Kadalasan, ilang araw pagkatapos ng pagpatay, isang listahan ng mga krimen ng biktima ang ilalathala sa mga pahayagan. Siya ba ay, talaga bang nang-ahas siyang patayin si Sonny King? Nakaramdam ng lamig si Rylan Cortez mula sa talampakan niya. Malaking bentahe si Sonny King mula sa kabisera, napakalaki ng posibilidad na hindi natakot si Antoine sa kapangyarihang nasa likod ni Sonny at wala siyang pakialam. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 404 ang pagtuklas ni Mia. Nagmadaling umalis si Rylan Cortez, ngunit kasing bilis din ng kanyang pagbabalik. Nagmaneho siya pabalik sa hotel ng may kalampag, dahil natanggal ang hood ng harap ng kanyang sirang sasakyan. Pagdating sa lobby ng hotel, nakita niya si Antoine Cunningham na nakikipagkwentuhan at tumatawa ng mapayapa kasama ang isang grupo ng mga tao. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay para bang si Antoine Cunningham ay katulad mismo ng hari ng impyerno, na tumatalon mula sa impyerno, isang lalaking nang-ahas na gawin ang anumang bagay sa Mongolia. Biglang bumuhos sa loob niya ang pagnanais na umiyak. Napansin din ni Antoine Cunningham si Rylan Cortez ngunit sinulyapan lamang niya ito bago tumalikod ng walang karagdagang pagkilala. Lumapit si Rylan Cortez sa manager at, pagkatapos bamulong ng ilang salita, sinamahan siya nito pataas. Maya-maya pa, bumaba si Rylan Cortez sa hagdan, ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang kaliwang braso ay nababalot ng down jacket, habang inaalalayan siya ng manager sa kanyang tagiliran. Sa lobby, wala siyang sinabi at mabilis na lumabas ng hotel, pinasakay sa kotse ng manager. Tila walang pakialam si Antoine Cunningham sa pagkamatay ni G. Dyer, ni wala siyang pakialam na mabali ang braso ni Rylan Cortez. Nagpatuloy siya sa masayang pakikipag-usap sa mga tao hanggang sa bumaba si Yusuf Zoc at ang dalawa niyang kasama. Noon lamang tumayo si Cunningham. Katapusan na natin to. Pinahahalagahan ko ang lahat ng mabubuting kaibigan ninyo sa pagpunta rito. Talagang wala akong maisip ngayon, pero sa ibang araw, ako ang mag-host at sisiguraduhin kong magkakaroon ng ilang rounds ng masasarap na inumin kasama ang lahat. Sabi ni Antoine Cunningham sa mga manonood, sabay saludo. Nagpalitan ng ilang magiliw na salita ang mga panauhin kay Antoine Cunningham bago dali-daling umalis. Si Sonny King na lamang ang natitira, dahil labis siyang natigilan nang makita si Yusuf Zoc at ang sarili niyang bayaw. Napagtanto niya na kilala ni Yusuf Zoc si Mr. Tila kakilala ni Cunningham, at ng sarili niyang bayaw, si Antoine. Sa sandaling iyon, lumapit si Yusuf Zoc at sinabing, nandito rin ba si matandang hari? Sige, sabay na tayong umalis. Tagapangulo, G. Cunningham, kayong dalawa, labis na namangha si Sonny King. Magkakilala ba kayong dalawa? Mausisang tanong ni Antoine Cunningham, habang nakatingin kina Sonny King at Yusuf Zoc. Ginoo, Cunningham, si Yusuf Zoc na ngayon ang chairman ng Xing'an Pharmaceuticals, at ako ang nagtatrabaho para sa kanya, nakangiting sagot ni Sonny King. Ganoon ba? Sina Antoine Cunningham at Sonny King ay nagkaroon ng kooperasyon sa negosyo, pangunahin dahil si Cunningham ay nagmamay-ari ng isang pabrika ng cornstarch, at ang mga parmasyutiko ay kadalasang nangangailangan ng starch para sa pagtigas, o kahit para sa pagproseso ng mga walang laman na kapsula. Kaya naman maituturing si Sonny King na kliyente ni Cunningham, at 2 beses na silang nagkita noon. May plano ka ba para sa araw na ito? Ako ang host ng tanghalian. Treat kita, mungkahi ni Antoine, habang nakatingin kina Yusuf Zoc at Sonny King. Nako,
Nako, hindi pwedeng ikaw ang gumagamot. Ako ang host ng tanghalian, mabilis na sumenya si Sunny King gamit ang kanyang mga kamay. Hindi kailangang mag-host kayong dalawa, kailangan kong bumalik sa Beijing mamayang umaga. May kasal akong aasikasuhin bukas, at isa iyon sa mga dapat kong puntahan. Kailangan kong asikasuhin ang mga gawain sa pabrika ngayong umaga. Hindi na kinaya ni Yusuf Zoc na magtagal pa. Tungkol naman sa pakikitungo kay Mr. Ang usapin ni na Dyer at Rylan Cortez, kung gusto ni Antoine na tanggapin ito, hayaan na lang. Nagmamadali ka bang umalis? Sumulyap si Antoine kay Mia at nagtanong, sasama ka ba sa kanya pabalik? Oo, bakit hindi ako babalik? Nakangiting sagot ni Mia. Sige. Kung ganoon ay hindi na kita pipilitin na gamutin. Manager, bumili ka naman ng mga lokal na produkto, at isama mo na lang sa kanila pag alis nila. Sige, tumango ang manager na si Old Eight, at saka naglakad papunta sa gilid para tumawag. Lumapit si Antoine Cunningham kay Mia at mamulong, Mia, may mga aasikasuhin pa ako rito, at may ilang taong kailangang makilala, kaya hindi kita masasamahan. Pero sa susunod na pumunta ka sa Inner Mongolia, hindi mo ako maaaring hindi tawagan, naiintindihan mo. Kung may mangyari sa iyo sa Inner Mongolia, paano ko haharapin ang tatay mo? Kailan ka ba pupunta sa Beijing? Tanong ni Mia sa kanya. Natatakot akong hindi ako makakapunta sa lalong madaling panahon, sabi ni Antoine Cunningham, habang umiiling. Gusto na siyang patayin ng pamilya Dyer, at tiyak na susubukan nila siyang harapin, kaya kapag umalis na siya sa Inner Mongolia, mapapahamak siya. Kaya naman, kailangan din niyang magtago muna pansamantala. Yusuf, plinano ko sanang maging mabuting host at imbitahan ka sa isang kainan, pero dahil wala kang oras, kalimutan na natin iyon. Gayunpaman, sa susunod na pumunta ka, siguraduhing tawagan mo ako ng maaga, sabi ni Antoine Cunningham habang inaabot niya ang kamay ni Yusuf para makipagkamay. Sige. Sabi ni Yusuf nang nakangiti. Sunny, halika sandali. Pagkatapos umalis ni na Yusuf at Mia, bilin ni Antoine Cunningham kay Sunny King, at saka lamang umalis si Yusuf at ang kanyang grupo. Pagdating ni Yusuf sa planta ng parmasyutiko kasama sina Mia at Sunny King na nagmamadali, pinakinggan muna niya ang ulat ng pamunuan tungkol sa kanilang trabaho sa panahong ito, na sinundan ng isang ulat pinansyal tungkol sa kamakailang kita at gastos, pati na rin ang mga kita mula sa nakaraang taon, at iba pa. Dahil alam niyang nagmamadali si Yusuf, hiniling ni Sunny King sa mga tagapagsalita na maging maikli lamang ito at halos hindi na ipinaalam ang anumang inihandang pahayag. Pagkatapos lamang ng mga ulat ay saka lamang nagsalita si Yusuf. Nagsimula siya sa pasasalamat, na nagpapahayag ng pasasalamat sa lahat ng empleyado ng planta para sa kanilang pagkakaisa sa pagharap sa mga kahirapan. Pagkatapos ay pinagtibay niya ang gawain ng bawat isa sa nakalipas na panahon, at sa wakas ay itinakda ang tono sa pamamagitan ng pag-anunsyo ng mas mataas na pamumuhunan para sa susunod na taon at ang opisyal na paglulunsad ng kampanya sa advertising. Hinggil sa mga benepisyo ng empleyado para sa Lunar New Year, nagdagdag si Yusuf ng 2 pang item sa ulat na ibinigay sa kanya ni Sunny King, ang isa ay isang tradisyonal na regalo sa Kapaskuhan, at ang isa ay isang cash bonus, na ililipat sa hapong iyon. Ang huling punto ay tungkol sa kaligtasan. Ipinapaalala sa kanila na bagamat papalapit na ang Kapaskuhan ng bagong taon, ang kaligtasan sa pabrika, kabilang ang pag-iwas sa sunog at pagnanakaw, ay hindi dapat pabayaan. Sa katunayan, si Yusuf ay isang ganap na tagalabas pagdating sa pamamahala. Bago umalis, ipinatawag niya si Sunny King sa kanyang opisina at inulit ang parehong mensahe. Nagtitiwala siya kay Sunny King na pangasiwaan ang produksyon at pamamahala ng planta, sinabihan itong magpatuloy at magtrabaho ng husto nang walang anumang pagpipigil. Noong umaga ng ika-21 ng Enero, alas 10 ng umaga, nilisan ni Yusuf ang Ulaan Chab pagkarating niya, kasama ang isang pickup truck na ipinadala ni Antoine Cunningham. Ang truck ay punong-puno ng mga lokal na espesyal na paninda para sa Kapaskuhan. Pasado alas 6 na ng gabi nang sa wakas ay nakarating si Yusuf sa kanyang tahanan sa kabisera. Kanina pa nagkakagulo si Mia sa kotse sa kagustuhang makilala ang bahay, kaya pagkatapos mag-isip, nagpa siya si Yusuf na isama na rin siya. Mabuti na lang at iisa lang ang tao sa bahay, si Rachel Fournier lang ang mag-isa roon, at wala sina Paisley Kirk o Raylene Petty.
Mas pinagmasdan ni Rachel si Yusuf nang makita niyang may ibinalik itong isang hindi pamilyar na magandang babae, habang si Mia naman ay mausisang tumingin kay Rachel. Rachel, ito si Lara Toff, na tinatawag na Mia, isang kaibigan ko. Nasaan ang iba? Maikling pagpapakilala ni Yusuf sa kanya. Ngumiti si Rachel at sinabing, pumunta na silang lahat sa bahay ni Marlon Shepherd. Bukas ang mahalagang araw, kaya pumunta sila para tingnan kung may iba pa silang kailangang gawin. Ah, sige. Tumanggo si Yusuf. Naalala na ikakasal na si Miles O'Brien bukas, kaya tiyak na nag-organisa si Louis Garrett ng mga tao para tingnan ang mga pangyayari ngayong gabi. Ang mga gamit pang holiday mula sa pick-up sa labas ay ibinaba sa bakuran, at ihahatid na sana ni Yusuf ang driver para kumain sa labas, ngunit sinabi ng driver na kailangan niyang bumalik ng magdamag at tumanggi sa pagkain. Rachel, ang ganda mo talaga. Saan ka nagtatrabaho? Ilang taon ka na ba ngayong taon? Si Mia, dahil mausisa, ay nagsimulang magtanong habang si Yusuf ay kausap ang driver ng pick-up sa labas. Hindi ako nagtatrabaho, nakangiting sabi ni Rachel. Ilang araw pa lang ako sa kabisera. Si Yusuf ang nag-aalaga sa pagkain at tirahan ko, pero wala akong kinalaman sa kanya, mga ordinaryong magkaibigan lang kami. Napakamapanuri ni Rachel, madali niyang nahalata na may kakaibang relasyon sina Mia at Yusuf. Nako, wala naman akong sinabing may kinalaman ka sa kanya. Rachel, sino pa ang nakatira dito? Marami akong nakitang sapatos pambabae sa may pintuan. Sinuri na ni Mia ang bahay at napansin ang maraming kaina-hinalang bagay. May mga sapatos pambabae na inilagay sa pintuan, ilang damit pambabae ang nakasabit sa lalagyan ng damit malapit sa bintana, at ang bahay ay napuno ng amoy ng pabango pambabae, bukod sa iba pang mga bagay. Higit sa lahat, napakahusay ni Mia sa pagbasa ng tao. Pinagmasdan niya ang kilos at pananamit ni Rachel at natukoy na ang mga sapatos sa pintuan ay hindi kay Rachel, ni ang mga damit na nakasabit, at ang pabangong bumabalot sa bahay ay hindi rin kay Rachel nang gagaling. Oo, dito rin nakatira sina Raylene Petty at Paisley Kirk. Si Raylene ay disipulo ni Yusuf, at si Paisley, sa palagay ko, ay ang kanyang kapatid na inaalagaan. Oh, tatlo ba kayong nakatira rito? Tinaasan ni Mia ang kanyang mga kilay, tila may itinago si Yusuf na ilang magagandang babae sa kanyang gininto ang bahay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 405, nakahanap si Ariel Higgins ng ghostwriter. Pauwi na si Mia, habang nakaupo sa passenger seat at nakatingin kay Yusuf Zoc nang may mapaglarong tingin, nanatili siyang tahimik, tila naghihintay na umamin si Yusuf ng mag-isa. Dahil alam na alam ni Yusuf ang iniisip ng babaeng ito, sinasadya niyang magpakatanga. Wala ka bang kailangang aminin sa akin? Sa wakas ay hindi napigil ang magtanong si Mia. Aaminin. Aaminin mo yan. Nagkunwaring walang kaalam-alam si Yusuf. Galit na sabi ni Mia, sige, hindi ka magsasalita, di ba? Kung hindi mo ipapaliwanag, bukas ay ibabalik ko si Ruth at isasama ko sa kasal. Hindi, magsasalita ako, hindi pa ba sapat iyon? Agad na sumuko si Yusuf, alam niyang napaka-epektibo ng taktika ni Mia. Malamang wala namang masyadong kinalaman sa iyo si Rachel Fournier. Wala akong nakitang kakaiba sa inyong dalawa. Anong ginagawa niya? Panimula ni Mia sa kanyang pagtatanong. Si Rachel ang kahalili ng paaralang MA, bihasa sa martial arts, at alam mo namang may kakayahan din ako. Isa pa, si Rachel ay talagang mahusay, kaya gusto ko siyang i-recruit. MA, talaga, gulat na bulalas ni Mia. Kilala rin niya ang nanay mo, at naroon siya noong huling beses na nakita mo ang nanay mo. Kung gayon kailangan ko talaga siyang makilala, isang bida ni MA, di ba? Nasa sabik na sabi ni Mia. Hehe, nakilala mo na siya, sabi ni Yusuf na may nakakalokong ngiti. Tigilan mo na ang tawa. Kumusta naman ang dalawa pa? 3 babae ang itinatago mo sa ginintuan mong bahay, paano naman ang dalawa pa? Tanong muli ni Mia. Ang isa pa ay si Raylene Petty, mula sa pamilyang Petty ng Hong Kong. Nakita mo siya sa Hong Kong noong huli kong ginamit ang flying sword para patayin ang matandang lalaking kasama ni Kevin Nash. Nakagawa na kami ng ilang kasunduan ng Petty family, isa na rito ang pagpapadala ng isang piling miyembro ng angkan para matutunan ang aking mga kasanayan.
Ilang araw pa lang si Collins Brown sa kabisera, at inayos ko na ang pagtira niya sa bahay ko. Siya ang tauhan ni Raylene Petty, naiintindihan ko, paulit-ulit na tango ni Mia, batid ang malaking intriga sa pagitan ng pamilya Petty at ni Yusef. Paano naman yung huli? Ano nga pala pangalan niya? Paisley. Ang kapatid mong ampon. Pipilit ni Mia. Paisley Kirk ang pangalan niya. Dati siyang nurse. Mahigit 1 buwan nang nanatili ang tatay ko sa ospital sa kabisera kamakailan, at siya ang nag-alaga sa kanya. Naging maayos naman ang kanilang pagsasama, at nagustuhan siya ng matandang lalaki dahil sa kanyang matuwid na ugali, kaya itinuring niya itong anak-anakan. Pagkatapos makalabas ng ospital ang matandang lalaki, lumipat siya sa amin, at kasalukuyan siyang nurse sa isang klinika na pinapatakbo ng isang kaibigan ko. At, kahit may 3 magagandang babae sa bahay ko, halos hindi ako nagtatagal sa bahay ng maraming araw. Total, hindi naman komportable kung isang lalaki at 3 babae, di ba? Talaga, kung ganoon, saan ka titira? Tanong ni Mia, na may pagtataka. Nang hindi bumabalik si Ruth, sa bahay ni Ruth Wilcox ako tumutuloy. Kalaunan, naging abala ako at halos hindi ako nakagugol ng ilang araw sa kabisera sa loob ng halos 1 buwan. Sige, pasado ka. Bukas ay pupunta ako sa kasal ng mag-isa, at hindi ko isasama si Ruth. Deklarasyon ni Mia, nasiyahan. Hehe, natawa na lang si Yusef ng alanganin. Tumigil ka nga sa pagtawa. Hindi porket wala ang 3 yan, ibig sabihin ay wala ng ibang tao sa labas. Yung babaeng pulis na na-hospital. Huwag mong isipin na hindi ko alam. At isa pang babaeng namamahala sa pera mo, yung nag-transfer noong binayaran mo ako. Hindi ako naniniwalang walang namamagitan sa inyong dalawa. Pero makikita ko siya bukas, at titingnan ko siyang mabuti. Lola, pwede ba huwag kayong masyadong makulit? Hindi mo ako girlfriend, okay? Protesta ni Yusef, sawang-sawa na sa panghihimasok ni Mia sa lahat. Pero matalik ako ng girlfriend mo, at tungkulin kong tulungan siyang bantayan ang asawa niya, di ba? Isa pa, maaga o huli, magiging iyo rin ako, kaya kailangan kitang makilala ng maaga. Ikaw ang may kasalanan nito sa sarili mo. Malay mo, baka balang araw maging halimaw na rin ako. Babala ni Yusef. Bakit hindi ka nalang magmukhang halimaw ngayon, huwag ka nang maghintay ng susunod na araw, matagal na akong handa. Paf! Nawalan ng malay si Yusef Zoc at muling natalo. Sa harap ng maangas, matapang ngunit metikuloso na si Mia, wala talagang kaalam-alam si Yusef sa mga panlilinlang. Matapos makahanap ng tindahan ng pansit at kumain, sa wakas ay inihatid siya ni Yusef sa bahay ni Ruth Wilcox, kahit na patuloy na kinukuha ni Yusef ang kanyang Ferrari dahil nasira ang sarili nitong sasakyan. Alas 8:30 ng gabi, dumating si Yusef sa bahay ni Marlon Shepard. Nakabalik na si Marlon, pero wala siya sa bahay, abala sa pag-aayos ng hapunan para sa mga kaklase at kaibigang pumunta sa bayan. Umalis na sina Samuel Ross at ang iba pa, ngunit naiwan sina Paisley Kirk, Miles O'Brien, at Raylene Petty, na tumutulong sa pagdekorasyon ng silid kasal at paglilinis. Handa na ang lahat para bukas, di ba? Tanong ni Yusef kay Collins Brown. Ngumiti si Collins Brown at sinabing, ikaw ang big boss na mamamahala sa kasal, kailangan namin ng isang mamamahala bukas, at kailangan mong umakyat sa entablado para pakasalan kami. Sige, kaya ko yan, tumanggaw si Yusef. Bilang amo ni Marlon, tamang-tama lang para sa kanya ang pag-officiate ng kasal. Pagkatapos manatili ng halos kalahating oras sa bahay ni Marlon, umalis si Yusef kasama si Miles O'Brien at ang dalawa pa. Dahil may gustong pag-usapan si Miles O'Brien kay Yusef, sumakay siya sa Ferrari nito, habang si Raylene Petty naman ang nagmaneho ng kotse nito. Mayroon akong suot at sapatos na gawa sa katad na ginawa para sa iyo, subukan mo iyan pag-uwi natin. Si Miles O'Brien ay parang logistics officer ni Yusef, responsable sa paglalaban ng kanyang mga damit at medyas pagkatapos niyang magpalit ng mga ito. Sige. Pagod na pagod ako nitong mga nakaraang araw, bigyan mo ako ng couple therapy ngayong gabi. Walang plano si Yusef na umalis ng gabing iyon at balak niyang magpalipas ng gabi sa bahay ni Miles O'Brien. Nakangiting inakbayan ni Miles O'Brien ang lalaki, saka nagsimulang magkwento tungkol sa mga pinamili niya para sa bagong taon, kung ano ang mga binili niya,
magkano ang halaga nito, at muling inulit ang lahat. Habang nagkukwentuhan, biglang nagtanong si Miles O'Brien ng may pagtataka, nagkunwaring ngayon lang niya napansin, saan niya nakuha ang kotse. Sa katunayan, ayaw niyang magtanong, pero tinatamaan siya ng kanyang kuryosidad, binili ba ito ni Yusef para sa iba, o may nagmamaneho ba nito? Itong kotse, pag-aari ito ng isang kaibigan ko. Alam mo, wala akong sasakyan na mapaglilipatan, kaya pinahiram niya muna sa akin pansamantala. Casual na paglilinaw ni Yusef. Hindi na nagtanong pa si Miles O'Brien, pula ang Ferrari na ito, malamang ay minamaneho ng isang babae. Pag-aari ito ng isang babae, isang matagal ko ng kaibigan. Dapat mo siyang tandaan, siya rin ang taong nagpunta tayo sa ibang bansa para makatipid ng oras kasama si Flor Carson. Alam ko na ngayon, siya ang nagpautang sa iyo ng 60 milyon, hindi ba? Yung binayaran ko noong nakaraan. Bulalas ni Miles O'Brien ng mapagtanto. Tama, siya yun, wala naman kaming ginagawa, ang gusto lang namin ay magsama-sama. Mabait siyang bata, sinadyang dagdagan ni Yusef ng kaunti pang paliwanag. Wala akong sinabi, mahinang bulong ni Miles O'Brien. Ngumiti si Yusef at hindi na nagsalita pa. Pagbalik ng dalawa sa Jade Garden, at nakaparada na ang sasakyan sa may pintuan, biglang tumunog ang telepono ni Yusef. Hindi pamilyar na numero iyon. Dahan-daang inihinto ni Yusef ang sasakyan, sinagot ang tawag ng may kuryosidad. Si Ariel Higgins po, ang boses ni Ariel pagkakonekta pa lang ng tawag. Oh, nagpalit ka na ng numero. Gulat na tanong ni Yusef. Ito ang numero ng assistant ko, isulat mo lang. Kung hindi mo ako makontak sa telepono ko, pwede mo na lang tawagan ang numerong ito, walang pakialam na sabi ni Ariel. Natagpuan ko na ang isa sa mga armadong lalaki na sumalakay sa iyo, kasama ko siya ngayon. Maaari ka bang pumunta rito? Nakahanap ka ba ng taong may baril? Pwede na akong pumunta ngayon, ibigay mo sa akin ang address. Napataas ang kilay ni Yusef, si Ariel ang unang nakatuklas sa kinaroroonan ng mga armadong lalaki. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 406 si Anais Dillon at ang kanyang asawa ay nasa problema. Maliwanag ang mga ilaw ng Wengquan Villa sa labas ng Beijing, at maraming sasakyan ang nakaparada sa looban. Pagdating ni Yusef Zoc, isang grupo ng mga 17 o 18 tao ang lumabas mula sa bulwagan. Tumayo sila sa dalawang hanay at pagkatapos ay tinawag si Yusef Zoc ng may paggalang na Lord Zoc. Tunay ngang pare-pareho ang pagbati. Tinawag nila siyang Lord Zoc, hindi Mr. Zoc o Kuya Zoc o Boss Zoc, simpleng Lord Zoc. Sumulyap si Yusef Zoc sa mga taong ito ngunit hindi nagsalita at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa pasilyong salamin. Sa pool ng hot spring, mayroong isang tai chi chair, na dating inuupuan ni Lucy Clayton. Ngunit ngayon, nakaupo sa tai chi chair ang isang babaeng nakasuot ng puting cheongsam, kasama ang isang matipunong lalaki na halos 2 metro ang taas na nakatayo sa likuran niya. Nang pumasok si Yusef Zoc, dahan-daang tumayo si Ariel Higgins at yumuko kay Yusef Zoc, na nagsasabing, "Ginoo, dumating na po kayo. Little She, ihanda mo na ang tsaa." Isang babaeng nakadamit bilang waitress ang dahan-daang lumuhad sa harap ng tai chi chair, kung saan naroon ang isang tea table na may iba't ibang kagamitan sa paggawa ng tsaa. Hindi nagulat si Yusef Zoc na kinuha ni Ariel Higgins ang lahat ng kay Lucy Clayton. Ang babaeng ito ay may mga pakana, pamamaraan, at kalupitan. Kaya naman, hindi nakakagulat na nasa kamay niya ang malalaking lalaking ito. Naupo si Yusef Zoc sa tapat ni Ariel Higgins, pinapanood ang tea artist na si Little She na naghahanda at nag-aayos ng tsaa. Medyo detalyado ang proseso. Ilang sandali pa, matapos may buhos ang unang timpla ng tsaa, nagtimpla siya ng pangalawang timpla ng tsaa at iniabot ito kay Yusef Zoc, na nag-isip-isip at nagtanong, nasaan ang mga tao? Ilabas mo sila, malumanay na utos ni Ariel Higgins sa isang taong nakatayo sa labas. 2 tao ang tumakbo palabas, at di nagtagal, may isinama silang isang lalaking nakasuot lamang ng shorts, ang katawan ay kulay lila at asol na dahil sa sobrang lamig. Maging ang kanyang balbas at buhok ay puti na may yelo. Nilalamig ang lalaking ito sa labas, at halos nanigas ang buong katawan niya.
Nakilala ni Yusuf Zoc ang lalaki sa isang sulyap, sa katunayan, isa siya sa mga inupahang baril at isang taong naalala ni Yusuf. Ginoo, Zoc, paki-enjoy naman ang tsaa. Nag-alok si Ariel Higgins ng toast kasama ng tsaa niya, hindi naman nagmamadaling magtanong. Humigop ng mahina si Yusuf Zoc, at hindi rin siya nagmamadaling magtanong. Matapos pareho silang makainom ng tsaa, medyo uminit na ang pakiramdam ng lalaki, at saka tiningnan ni Ariel Higgins ang inupahang baril at walang pakialam na nagtanong, wala ka bang gustong sabihin? Walang masabi. Halos manhid na ang bibig ng inupahang baril dahil sa lamig. Oh, bahagyang tumanggaw si Ariel Higgins at saka sinabi, kung gayon, ituloy mo ang pagyayelo sa labas. Buhusan mo siya ng isang balde ng tubig kapag lumabas siya. Umilag, malakas na itinulak ng dalawa sa mga tauhan ang inupahang baril, halos matamba siya sa lupa. At ang mukha ng inupahang baril ay naging maputlang berde, halos isang sentensya ng kamatayan ang itsura nito. Mahigit 40 minuto na siyang nilalamig sa labas. Kung binuhusan siya ng tubig at pinaalis ngayon, tiyak na mamamatay siya sa lamig ng wala pang kalahating oras. Huwag mo akong itulak. Nagpumiglas ang inupahang baril para makawala, pagkatapos ay marahas na humarap, hinarap sina Ariel Higgins at Yusuf Zoc at sinabing, kahit sabihin ko sa iyo, pakakawalan mo pa ba ako? Isa ka lang inupahang baril. Wala siyang away sa iyo, sabi ni Ariel Higgins, sabay turo kay Yusuf Zoc. Hindi kita pahihirapan, tumanggo rin si Yusuf Zoc bilang pagsang-ayon. Sige, magsasalita na ako. Malalanta rin naman ang bagay na ito kalaunan, nagngingit-ngit ang mga ngipin ng inupahang baril at sinabing, siyang master yang yon, sigurado akong narinig mo na siya, Lian Meskipon. Lian Meskipon. Naguguluhan si Yusuf Zoc na tumingin kay Ariel Higgins, ngunit kumunat ang noo ni Ariel Higgins, halatang alam na alam niya kung sino si Lian Meskipon. Nasaktan ko ba ang Lian Meskipon mo? Kailan ito nangyari? Tanong ni Yusuf Zoc na naninengkit ang mga mata. Hindi ako sigurado dyan, umiling ang inupahang baril. Ilayo mo siya, ikinumpas ni Ariel Higgins ang kanyang kamay, hudyat na kukunin na ang inupahang baril, habang ibinaling naman ni Yusuf Zoc ang tingin sa kanya. Si Lian Meskipon, isa sa 4 na kilalang batang amo ng kabisera, ay pangatlo sa kanila. Si Ariel Higgins mismo ang nagtimpla ng tsaa para kay Yusuf Zoc at pagkatapos ay dahan-daang nagsimulang magpaliwanag. Ang mga kilalang batang Panginoon ng kabisera. Narinig ko na ang tungkol sa kanila, pero mayroon bang isa na may apelyidong Meskipon? Tanong ni Yusuf Zoc na may nagtatakang ekspresyon. Iba ang 4 na narinig mo sa mga tinutukoy ko. Ang 4 na iyon, kung tutusin, ay maituturing na mayayamang anak ng ikalawang henerasyon na may kaunting katayuan. Hindi lang pera ang tinutukoy ko, kundi kapangyarihan din. Isa sa kanila si Lian Meskipon. Siya ay inapo ng pamilyang Meskipon, isa sa 4 na dakilang angkan. Ang mga ugat at koneksyon ng kanyang pamilya ay, paano ko ba dapat sabihin? Umaabot sila hanggang sa langit. Pag-isipan mong mabuti, nasaktan mo ba siya kamakailan? May nasaktan akong tao. Ikinwento ni Yusuf Zoc ang insidente ilang araw na ang nakalipas nang makasalubong niya si Little Rose at ang binata na iyon sa club. Matagal na akong nagpapadala ng mga tao para imbestigahan ang kanyang pagkakakilanlan, hindi ko inaasahan na isa siya sa mga kilalang batang Panginoon. Sabi ni Yusuf Zoc nang may mapait na ngiti. Ito yung taong hindi mo kayang makipaglokohan. Sa kabisera, walang nang ahas na hawakan siya, at ikaw rin. Seryosong tiningnan ni Ariel Higgins si Yusuf Zoc, kailangan mo munang tanggapin ang pagkatalong ito sa ngayon. Ang pagtitiis ay susi upang hindi makaabala sa mas mahahalagang plano. Kung hahawakan mo siya, bukod pa sa kabisera, walang sino man sa buong bansa ang maglalakas loob na protektahan ka. Alam kong mayroon kang ilang mga kakayahan, mga kahanga-hanga, ngunit sa huli. Iisa ka lang tao, na may mga kalakip. Kapag sinaktan mo siya, mahaharap ka sa isang panunupil na nagbabanta sa buhay. Kabilang ba sa matataas na antas ang pamilyang Meskipon? Tanong ni Yusuf Zoc kay Ariel Higgins na may mukhang nalilitong tingin. Umiling si Ariel Higgins, hindi naman ganoon, pero napaka-misteryoso ng pamilyang Meskipon. Sa kabisera, kahit ang mga nasa itaas ay hindi nakikialam sa pamilyang Meskipon. Ito ay isang hangganan na itinakda ng mas lumang henerasyon.
Bukod dito, bagamat hindi nakikibahagi sa politika ang pamilyang Mestipon, nakapag-aruga sila ng maraming taong maaaring magamit ng kanilang angkan. Kaya, hanggat hindi mo lubos na naiintindihan ang sitwasyon at may sumusuporta sa iyo, huwag mo siyang damputin. Ang apat na dakilang angkan. Ang apat na malalaking angkan ng kabisera. Mausisang tanong ni Yusuf Zoc. Hindi. Isa sa apat na dakilang angkan sa bansa, Mestipon, Haney, Nash, at Clayton. Hindi mo pa ba sila naririnig? Sina Mestipon, Haney, Nash, at Clayton. Ang pamilyang Nash ay isa rin sa apat na dakilang angkan. Tinaasan ni Yusuf Zoc ng kilay. Oo, medyo malihim ang pamilya Nash. Tumanggaw si Ariel Higgins. Hindi pinag-usapan ni Yusuf Zoc ang tungkol sa apat na malalaking angkan. Sa halip, naisip niya, kung hindi ko siya habulin, malamang ay patuloy niya akong habulin. Napatawa siya, alam niyang kasabwat si Lian Mestipon kay Little Ross, at malamang ay kinamumuhian din siya ni Little Ross. Malabong madali nila siyang pakawalan, mas marami pang hakbang ang inaasahan laban sa kanya. Hinihimok ko kayong mag-isip ng mabuti bago kayo kumilos, same time na sabi ni Ariel Higgins. Naiintindihan ko, salamat, sabi ni Yusuf Zoc habang tumatayo, nilagok ang kanyang tasa ng tsaa sa isang lagok, at umalis. Hindi siya pinalabas ni Ariel Higgins. Habang pinagmamasdan ang papalayong figure ni Yusuf Zoc, kumuha siya ng manipis na sigarilyo at dahan-daang nagsimulang manigarilyo, na nagmumukhang napakaganda. Pagkaalis ni Yusuf Zoc sa Wengquan Villa, agad niyang tinawagan si Anais Dillon at hiniling sa kanya at sa kanyang asawa na tahimik na imbestigahan ang Lian Mestipon na iyon. Ngayong alam na niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Lian Mestipon, maaaring nasa panganib ang investigasyon ni na Anais Dillon at Mary Berger. Kailangan niyang sabihin sa kanila na itigil na ito. Kung ang pamilyang Mestipon ay tunay na isa sa apat na dakilang angkan, nangangahulugan ito na si Lian Mestipon ay tiyak na magkakaroon ng mga tagapagtanggol sa dilim. Tumunog ang telepono ng 7 o 8 beses ngunit walang sumasagot hanggang sa ibaba nito ng kusa. Sinubukan ni Yusuf Zoc na tumawag sa pangalawang pagkakataon, ngunit pareho pa rin ang resulta. Sa ikatlong pagsubok pa lang niya ay sa kanya nasagot ang tawag. Yusuf Zoc, hindi boses ni Anais Dillon ang nasa linya, ni ang asawa niyang si Mary Berger. Isang hindi mapakilang pakiramdam ang bumalot sa puso ni Yusuf Zoc, isang senyales na may mali, huli na siya sa kanyang babala. Kung gusto mo silang makita, pumunta ka sa Yanjiao Clubhouse sa kabisera. Kalahating oras, biglang natapos ang tawag pagkatapos ng mga salitang iyon. Bang! Tumalon si Yusuf Zoc mula sa kanyang sasakyan, at sa isang iglap, nawala ito, at sa sumunod na sandali ay lumitaw 100 metro ang layo. Pagkatapos, paulit-ulit siyang nag-teleport, gumagalaw ng diretsyo sa napakabilis na bilis patungo sa sikat na Yanjiao Clubhouse. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 407 Pagpatay kay Lian Mestipon. Ginamit ni Yusuf Zoc ang kanyang kakayahang mind shuttle sa unang pagkakataon, at mabilis na tumakbo patungo sa Yanjiao Clubhouse. Masasabing ang bilis niya ngayon ay higit pa sa bilis ng isang sports car dahil ang bawat hakbang niya ay sumasaklaw sa layong 135 metro. Kaya, habang siya'y mabilis na sumugod, tumakbo siya patawid sa gubat na parang isang bulalakaw, pagkatapos ay biglang tinahak ang isang imbakan ng tubig, at sa wakas ay pumasok sa gubat na bakal, patuloy na tumatalon mula sa isang bubong patungo sa isa pa ng walang tigil. Kung talagang may Spider-Man sa mundong ito, mas mabilis na ngayon si Yusuf Zoc dahil ang ginagawa niya ay short-distance space jumping. Wala pang 15 minuto, isang mahinang putok, ang narinig mula sa bubong ng Yanjiao Clubhouse, dumating na si Yusuf Zoc. Kahit hingal na hingal siya, nakatakbo siya ng ilang kilometro sa loob lamang ng 15 minuto. Pagkarating niya sa rooftop, agad na binalot ng telekinesis niya ang buong lugar. Sa ika-6 na palapag. Ang Yanjiao Clubhouse ay may 6 na palapag lamang, at sa sandaling ginamit niya ang kanyang telekinesis, nakita niya sina Anais Dillon at Mary Berger sa ika-6 na palapag. Si Anais Dillon ay nakatali ng mahigpit, may mga sugat sa ilang bahagi, at umaagos pa ang dugo sa kanyang noo, habang ang kanyang asawa ay nakaposa sa isang espesyal na ginawang malaking kama, magulo ang buhok at medyo nakabaluktot ang damit. Sa silid,
May isang hanay ng mga tao na nakatayo, at isa ang nakaupo. Ang nakaupo ay walang iba kundi si Lian Mestipon, at sa mga nakatayo, dalawa ang pamilyar kay Yusuf Zok. Isa sa kanila ang lalaking nakasuot ng tangsuit at may buzz cut na pinabagsak ni Samuel Ross ilang araw na ang nakalipas. Naroon din ang ilan pang mga tao, lahat ay may mga bukol sa dibdib at bawat isa ay may dalang baril sa kanilang mga baywang. Kung ibibilang si Lian Mestipon, may 9 na tao sa ika-6 na palapag. 2 lang ang nasa ika-5 palapag, isa sa kanila ay isang Truth Insight at ang isa naman ay isang Grandmaster, nakaupo sila sa hagdanan ng ika-5 palapag. Ang ika-4 na palapag ay may 11 na may mga buzz cut, 11 sa ika-3 palapag, 11 sa ika-2 palapag, at 2 receptionist sa unang palapag. Para bang alam na nila na paparating siya, dahil pinaalis na nila ang lahat ng tauhan ng serbisyo, kaya't nawalan ng laman ang buong gusali. Ang 11 individual sa bawat palapag ay pawang armado at pawang mga piling bodyguard, na malinaw na nagmula sa mga pamilyang may tradisyon ng pagsasanay sa pakikipaglaban. Naglalakas loob ka bang subaybayan ako, maglakas loob na magtanong tungkol sa akin. Tunay na matapang. Nakahiga si Lian Mestipon sa suite sa ika-6 na palapag, nakakross ang mga binti, at bakas sa mukha ang pagkaaliw. Sa tingin mo ang mister mo. Ang galing ni Yusuf Zok. Ngayon ay lilipulin ko siya, ipapakita ko sa kanya kung ano ang tunay na katapangan. Isang basura ang nangahas na makipagbuno sa akin. Hindi talaga alam kung gaano kataas ang langit o kung gaano kalalim ang lupa. Noong nagpapaputok ako ng baril at nagpapaputok ng paputok sa kabisera, umiihi pa rin siya sa probinsya at naglalaro ng putik. Naglakas loob ka bang saktan ang mga tauhan ko? Nangangahas ka bang magplano laban sa akin? Hey, maraming taon na rin simula nang huli akong makaranas ng ganitong katangahan. Matapos mamulong sa sarili ng ilang sandali, biglang tumayo si Lian Mestipon, lumapit kay Anais Dillon, umupo sa tabi niya, at sinabing, "Ang ganda ng asawa mo, at huwag mo akong titigan ng ganyan. Nasisiyahan lang ako sa ganitong bagay, ang most tiyahin siya sa harap mo mismo habang wala kang magawa. Hindi ko kayo papatayin. Kapag nasarapan na ako, saka na kita hahayaan. Wala kang duda na susubukan mong maghayganti sa akin. Sus Mariosep, papatayin talaga kita," sabi ni Anais Dillon na namumula ang mga mata at nagngangalit ang mga ngipin. "Hey, mag-aalburuto ka pa rito. Sisimulan ko sa asawa mo, at ano ang magagawa mo tungkol dyan?" Nakangisi na sabi ni Lian Mestipon, habang dumura sa lupa bago lumakad papunta sa kama, umapak dito, at kinurot ang pisngi ni Mary Burger. "Papatayin kita," sabi ni Mary Burger sa mahinahon ngunit nakamamatay na tono. "Hindi ka na makakagalaw ngayon, di ba? Paano ka papatay? Kunin mo ang gunting, tutulungan ko siyang maghubad." Utos ni Lian Mestipon habang nakaunat ang kamay. Agad na hinanap ng lalaking nakatangsot ang gunting at ibinigay ang mga ito kay Lian Mestipon, na pagkatapos ay nagsimulang maghiwa mula sa binti ng pantalon ni Mary Burger. Mula sa bubungan, malinaw na nakita ni Yusuf Zok ang lahat at narinig ang kanilang pag-uusap. Nang iwan niya si Ariel Higgins, hindi pa siya nakapagdesisyon kung dapat na ba siyang maghayganti agad. Total, masyadong malakas ang suporta ni Lian Mestipon, ang pagpatay sa kanya ay agad na magdudulot ng malaking problema. Hindi lang siya tinatakot ni Ariel Higgins, sa panahong iyon, mahihirapan na ang sino man na iligtas siya. Kaya naisip niyang tiisin ito, maghintay at makakita ng kaunti pa. Gayunpaman, hindi na niya mapigilan pa. Hindi ba't isa lang yun na batang galing sa pamilyang Mestipon? Patayin mo siya. Si Yusuf Zok mismo ay orihinal na isang hanggal na walang anumang alam sa kanyang pangalan. Paano kung bigla siyang bumalik sa orihinal niyang anyo? Bukod dito, hindi sigurado kung matatalo pa siya pabalik. Sumama sa kanya sina Anais Dillon at Mary Burger, tapat ang mag-asawa, kaya paano niya sila natitiis na magdusa? Kasabay ng isang, whoosh, lumitaw siya mula sa ere sa labas ng bintana ng suite, at pagkatapos, nang gamitin niya ang kanyang kanang kamay ng malakas, nabasag ang salamin na bintana. Ang napakalakas na tunog ng pagkabasag ay ikinagulat ng lahat, narinig din ito ng mga tao sa ika-5 palapag, kabilang na si Lian Mestipon, na siyang pumuputol sa paa ni Mary Burger, at siya rin ay natigilan. Whoosh 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 whoosh,
Ang kanyang maikling espada na nangunguna sa daan, ay umikot papasok sa silid, mabilis na gumagalaw ng paikot-ikot. Bubunutin na sana ng mga armadong lalaki ang kanilang mga baril nang ang umiikot na maikling espada, na parang may mga mata, na puff 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 puff, ay nagsimulang walang humpay na hiwain ang kanilang mga lalamunan. Sa loob lamang ng ilang segundo, lahat ng 8 armadong lalaki, kabilang ang lalaking nakatangsut, ay hiniwa ang kanilang mga lalamunan, at tumalsik ang dugo. Tumalon si Yusuf Zok, pinitik ang kanyang mga daliri, at kasabay ng isang, whoosh, pinutol ng maikling espada ang mga lubid na gumagapos kay Anais Dylan. Gamulong agad si Dylan at dumampot ng isang baril mula sa lupa. Boom! Marahas na bumukas ang pinto ng suite, at dumating ang 2 eksperto mula sa ikalimang palapag. Bumalik ang maikling espada sa kamay ni Yusuf Zok habang itinaas niya ang ulo at sumulyap kay Anais Dylan, sabay sabing, "Nangangahas ka bang pumatay?" "Hihihi," natatawang sabi ni Anais Dylan, "Lalaki ako." "Remy Dyer, protektahan mo si Lian," sigaw ng eksperto sa paghahanap ng katotohanan, habang sumusugod kay Yusuf Zok, habang ang isa naman sa Grandmaster Realm ay sumugod kay Anais Dylan. Whoosh! Bang! Pagkagalaw nila, agad na nagsagawa si Yusuf Zok ng space jump para lumitaw sa harap ng Grandmaster Realm, na sumalpok sa kanya, habang sabay na itinusok ang isang bakal na karayom sa kanyang noo. Madali lang gamitin ang Mind Shuttle para patayin ang isang Grandmaster dahil bilis ang kailangan, isang bilis na walang kapantay. Ang eksperto sa paghahanap ng katotohanan, nang makitang nawala si Yusuf Zok sa harap ng kanyang mga mata at ang pag-itim ng mukha ni Remy Dyer sa sumunod na segundo, ay lubos na nagulat. Sa totoo lang, hindi niya alam na si Yusuf Zok pala ang kalaban niya sa pagkakataong ito. Nabalitaan na niya ang tungkol sa mga ikinilos ni Yusuf Zok, kung isa sa alang-alang na napatay ni Yusuf Zok ang 2 Truth Insight sa Guzaw. Isa lamang siyang tauhan ng pamilyang Meskipon, na responsable sa pagprotekta kay Lian Meskipon, at si Lian ang nag-abiso sa kanya sa maikling panahon upang tumulong. Hindi niya alam kung sino ang makakalaban nila, at hindi rin ito nilinaw sa kanya ni Lian. Bukod pa rito, wala siya sa mood para mag-inquire, isa siyang eksperto sa paghahanap ng katotohanan, kaya sino ba naman sa mundo ang makakasama kay Young Master Lian sa ilalim ng kanyang pamumuno. Pero, sa pagkakasaksi rito, alam niyang malamang na may malaking gulo ngayong araw, hindi pa niya alam kung sino ang kalaban. "Tara, maglaban tayo. Memphis, kumilos ka na at durugan mo siya." Sigaw ni Yusuf Zok at nagsimulang tumakbo dala ang maikling espada. Kinargahan ni Anais Dylan ang baril niya, humakbang, at tumalon sa tabi ng kama, idiniin ang baril sa sentido ni Lian Meskipon, na may hawak na gunting at sinusubukang takutin siya. "Kaya, sa tingin mo mas mabilis ang mga bala mo, o ang gunting mo?" Bang! Hindi na hinintay ni Anais Dylan ang sagot ni Lian Meskipon at agad na nagpaputok. Walang awa ang tampalasan at sinubukang patayin ito gamit ang baril sa ulo. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 408 ang bayani ay nagkasala gamit ang martial arts. Bago pa man makapagtangkang sumagip ang eksperto sa paghahanap ng katotohanan, tumunog ang putok ng baril ni Anais Dylan, at nakita niya ang isang madugong butas na lumitaw sa noo ng batang Panginoon na si Lian Meskipon. Ang lakas ng bala ay nagpagulong-gulong sa kanya sa ilalim ng kama. Ang kilalang-kilalang tampalasan ng kabisera, isa sa 4 na batang amo, si Lian Meskipon, ay namatay ng ganoon lang. Ang kanyang ulo ay pinasabog ng isang hindi kilalang pribadong detective sa isang putok lamang. Hindi pa nakapatay si Anais Dylan ng kahit sino noon, ngunit sa sitwasyon ngayon, nabaliw na siya, muntik nang mapinsala ang kanyang asawa, kaya hindi na niya inisip ang anumang kahihinatnan. Sinabi niya kay Yusuf Zok na isa siyang lalaki. Paano siya magiging lalaki at uurong? Paano siya magiging tao at wala namang espiritu? Sino ang may pakialam sa 3 o 4 na batang Panginoon? Putok, whoosh. Habang direktang nababangga ni Yusuf Zok ang eksperto sa paghahanap ng katotohanan, muntik nang madaganan ng kanyang suntok gamit ang flying sword ang leeg ng eksperto, at ilang hibla ng kanyang buhok ang naputol ng maikling espada. "Lahat kayo ay naghahangad ng kamatayan." Gumanti ang eksperto sa paghahanap ng katotohanan na parang baliw. Binaril ba talaga hanggang sa mamatay ang batang amo niya sa harap niya? Ito ay kapabayaan,
Matinding kapabayaan, hindi niya maipapaliwanag ang sarili niya kung hindi niya mapaparusahan ang mamamatay tao ngayon. Gayunpaman, ang mapusok at hindi makatwirang eksperto ay tila nagbigay kay Yusuf Zok ng isang kahinaan, isang pagkakataon. Habang sumusugod ang eksperto, sinaksak at hiniwa ni Yusuf Zok gamit ang kanyang maikling espada at, kasabay ng tunog ng buga, ang harapang bahagi ng damit ng eksperto ay nabutas, na nagbunyag ng isang malalim at madugong hiwa. Bukod dito, nangyari ang pinsalang ito kahit na mabilis siyang umatras. Kung hindi niya ginawa iyon, malamang natanggal na sana ang mga laman loob niya. Sino ka? Natatarantang umatras siya habang hawak ang dibdib niya. Hindi sumagot si Yusuf Zok, kailangan niya itong tapusin agad dahil papunta na sa taas ang mga armadong lalaki. Swoosh! Inihagis niya ang maikling espada, at ang kanyang katawan ay biglang naglaho sa paningin ng eksperto sa paghahanap ng katotohanan. Lumabo ang paningin ng eksperto sa paghahanap ng katotohanan, at siya ay binalot ng matinding takot, paano nangyaring may isang taong basta na lang mawawala sa kanyang paningin. Hindi nawawala, sadyang napakabilis lang talaga ng tao. Muling lumitaw na naman siya sa likuran niya. Hay! Sigaw niya. Ang isang kamay niya ay ginagamit ang gangchi para ilihis ang short sword, habang ang kabilang kamay naman ay sumusugod paatras gamit ang isang palad. Boom! Nagtagpo ang kanilang mga palad, at si Yusuf Zok ay napalipad sa ere. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang maikling espada na tinangay ni Gangchi ay hindi inaasahang lumipad pabalik, tumusok sa likod ng ulo ng eksperto sa paghahanap ng katotohanan ng kasing bilis ng kidlat, na may tunog ng buga. Natigilan ang eksperto sa paghahanap ng katotohanan. Naalala niya ang pag-iwas niya sa espada gamit ang gangchi, pero paano siya nito muling natusok? Yusuf, bigla niyang naalala ang isang tao, pati na rin ang mga chismis na kumakalat kamakailan sa kanilang mga kasamahan. Ang taong nasa harap niya ay si Yusuf Zok, ang may hawak ng flying sword. Nahuli siya sa hindi inaasahang pangyayari, at palihim siyang inatake ng flying sword. Sa katunayan, sa pamamagitan ng pagsasamantala sa pagsalpok ng kanilang mga palad, na naging sanhi ng pagtalantad ng likod ng eksperto sa paghahanap ng katotohanan, na nagdulot kay Yusuf Zok, kahit na pinalipad, na makipagtulungan gamit ang kanyang flying sword upang matiyak ang isang matagumpay na pagpatay. Lumabas ang espada mula sa bibig ng eksperto sa paghahanap ng katotohanan. Namatay siyang dilat ang mga mata, isang habol hininga na wakas. Bang! Isinara ni Yusuf Zok ang pinto gamit ang isang pagkaway ng kamay at nilock ito. Sa kabilang panig, natanggal na ni Anais Dillon ang posas ni Mary Burger. Sa wakas ay nasaksihan ni Anais Dillon at Mary Burger ang tunay na kakayahan ni Yusuf Zok, ang flying sword, ang kanyang bilis na kasing bilis ng kidlat, isang divine weapon na bumababa na parang Spider-Man. Ang amo na ito, hindi talaga siya simple. Ano na ang gagawin natin ngayon? May mga taong paparating galing sa labas. Kumuha si Anais Dillon ng isa pang baril. Habang may hawak na sandata sa magkabilang kamay, tila bihasa rin si Mary Burger sa paggamit ng mga baril. Pagkatapos kumuha ng isa, agad niya itong kinargahan, pinatay ang safety, at pinaputukan ang bangkay ni Lian Mestipon, na walang duda na patay na. Bang 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 bang. Mas malupit at marahas pa siya, nagpaputok ng 7 bala sa bangkay na parang inilalabas ang kanyang galit. Panasan mo ang mga bakas ng daliri sa baril at itapon mo, isasama ka namin. Tiningnan ni Yusuf Zok si Mary Burger ng may paghanga, hindi nakakapagtaka na sila ay isang pares ng mga pribadong detective. Ang babae ay kasing walang awa rin. Pinunasan ni Mary Burger ang baril sa kanyang kamay at saka inihagis ito sa lupa, habang ginamit ni Anais Dillon ang kanyang damit upang panasan ang hawakan ng kanyang baril. Matapos itong pag-isipan, kumuha siya ng 4 na pares ng posas at isinilid sa kanyang bulsa. May mga bakas ng daliri ang mga posas na iyon. Kailangan na naming umalis, pero pasensya na hipag. Mas matanda si Anais Dillon kay Yusuf Zok kaya tinawag ni Zok si Mary Burger na hipag. Habang humihina ang kanyang boses, tiningnan ni Yusuf Zok ang naguguluhang ekspresyon ni na Mary Burger at Anais Dillon, pagkatapos ay biglang hinawakan si Mary Burger gamit ang isang kamay at sa sobrang lakas, idiniin din si Anais Dillon sa ilalim ng kanyang braso. Whoosh! Tumalon siya sa basag na paamano ng bintana.
Lolo, anong ginagawa mo? Huwag kang tumalon. Hindi kami naglalaro ng ganito. Bagamat nasa ika-6 na palapag pa lang iyon, tiyak na kamatayan kung tatalon silang tatlo pababa, kaya naman nanggotol ang anit ni Anais Dillon sa takot. Namutla sa takot ang mukha ni Mary Burger, nagtataka kung ano ang ginagawa ni Yusuf Zoc. Tara na, sabi ni Zoc na may bahagyang ngiti. Habang humahakbang siya pababa, sa sumunod na segundo, silang tatlo ay mahimalang lumitaw sa bubong ng isa pang gusali na 100 metro ang layo. Tuwang-tuwa ang mag-asawa. Humakbang pa si Yusuf Zoc ng 2 hakbang, at bigla silang napadpad sa isang kanto ng kalye na hindi kalayuan. Malayo na sila ngayon sa club, at mula sa posisyong ito, hindi nila makita ang club. Sige, ligtas na ngayon. Maghanap muna kayo ng mapagtataguan sa ngayon. Huwag kang uuwi, at huwag ka ring pupunta sa bahay ko. Maghintay ka ng ilang araw, at kokontaken kita kapag nakita ko na ang kalagayan ng mga bagay-bagay. Boss, ikaw ba ay isang Diyos o isang diwata? Spider-Man. Superman. Napalunok si Anais Dillon ng may kaba habang nagtatanong. Ang galing ko. Ang galing ko. Ang pangyayaring ito ngayong gabi ay mananatili sa ating tatlo, walang ibang makakaalam. Aalis na ako, magkokontakan tayo sa telepono. Humakbang si Yusuf Zoc at agad na sumulpat 200 metro ang layo. Ngunit para kay Anais Dillon at sa kanyang asawa, tila ba si Yusuf Zoc ay nawala sa isang hakbang lamang, hindi nila siya mahanap, hindi nila siya makita. Nako, hindi ito tao. Mahal, nananaginip ba ako? Tumigil ka na sa kalokohan, tara na. Kailangan na nating umalis ng kabisera, hindi na tayo maaaring manatili rito. Hintayin mo ang tawag ni Yusuf Zoc. Hinayla ni Mary Burger palayo si Anais Dillon. Pumara rin ng taxi si Yusuf Zoc at tumungo sa mga suburb ng kabisera. Kailangan niyang pumunta sa Wengquan Mountain Villa para kunin ang kanyang Ferrari, kung hindi, wala siyang masasakyan. Kahit na kaya niyang maglakbay ng 100 metro sa isang hakbang lang, ang pagtakbo ng walang tigil ng mahigit 10 minuto ay talagang nakakapagod. Samantala, habang papunta si Yusuf Zoc sa labas ng kabisera, sa loob ng isang patio sa distrito ng West Town ng kabisera, ang mayordomo ng pamilyang Meskipon, na siyang responsable sa pang-araw-araw na gawain ng matanda, ay agad na kumatok sa silid ng nakahigang matandang Meskipon. Guro, may agarang tawag sa telepono, bulong ng mayordoma. Sasama na ako. Nagbihis ang nakatatandang Meskipon at dahan-daang lumabas, pumasok sa silid-aralan para kunin ang telepono sa mesa. Nang magsimulang magulat ang boses sa telepono, nakinig na lamang ang matanda ng walang emosyon. Ilang sandali pa, ibinaba ni Elder Meskipon ang telepono at ipinikit ang kanyang mga mata. Nakatayo sa gilid ang mayordoma, walang kamalay-malay sa nilalaman ng tawag, ngunit ramdam niyang galit ang matanda. Dahil sinusundan niya ang matanda sa loob ng maraming taon, alam na alam ng mayordoma ang lahat ng kanyang mga gawi at katangian. Biglang nagmulat ng mga mata si Elder Meskipon, isang matinding liwanag ang kumikislap habang sinasabi niya, simula pa noong unang panahon, binabago ng mga iskolar ang batas gamit ang mga pamamaraang sibil, habang ang mga kabalyero ay lumalabag sa mga pagbabawal gamit ang dahas. Tawagin mo agad si Jace Burger, malamig na utos ni Elder Meskipon. Oo, alam ng mayordoma na may malaking nangyari, kaya hindi na siya naglakas loob na magpaliban, agad na kinuha ang telepono para tawagan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 409 na walang makakapagligtas sa kanya. Matandang guro, narito na ako. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nasa edad 50, na may bahagyang kalbong ulo, ang dumating sa tahanan ng patriyarka ng Meskipon. Nakasuot siya ng ordinaryong down jacket at sombrero, mukhang hindi naiiba sa isang karaniwang tao. Gayunpaman, ang tunay niyang pagkakakilanlan ay ang pinuno ng isang grupo ng mga espesyal na operasyon, isang posisyon na may napakataas na ranggo. Siya si Jace Burger, isang batang lingkod ng pamilyang Meskipon, na itinanam nila sa mundo ng mga opisyal. Matandang guro, tanggapin po ninyo ang aking pakikiramay, matinong sabi ni Jace Burger, nang hindi na hinihintay pang magsalita ang patriyarka ng Meskipon. Bilang pinuno ng Special Operations Group, natanggap niya ang balita ng pagkamatay ni Lian Meskipon pagkaganap nito. Kung gayon,
sabihin mo sa akin, sino si Yusuf Zok? Tanong ng patriarka ng Meskipon na may matalim na tingin. Oo, agad na sumagot si Jace Burger, si Yusuf Zok, na nagmula sa Shandong Yango, ay may kakayahang kontrolin ang mga bagay gamit ang telekinesis at kahit papaano ay nakakuha ng isang napakatalas na maikling espada. Ngayon, kaya na niyang gamitin ang flying sword technique para pumatay. Isa sa mga leader ng aming koponan ang nagtangkang i-recruit siya dati, isa siyang panlabas na miyembro ng aming grupo. Pero makakaasa ka, matandang guro, katatapos lang ng kontrata niya. Bukod pa rito, napakadelikado ng lalaking ito. Maaaring walang sapat na tauhan ang aming operations group, marami ang wala sa kabisera dahil may mga nakatalagang gawain. Alam ko naman yan, maging si Mortimer Lopez ay napatay niya, talagang kakilakil. Malamig na tumawa ang patriarka ng Meskipon. Mula pa noong unang panahon, nilabag na ng mga bayani ang batas gamit ang kanilang husay sa pakikipaglaban, kapag nakalaya na sa mga tanikala at nabigyan ng lakas, sinusubukan nilang subukan ang batas gamit ang kanilang mga katawan. Bagamat maaaring hindi pangkaraniwan ang gayong tao, siya ay naging hindi na mapigilan. Ikaw ang gagawa ng mga kaayusan, magsimula sa mga normal na legal na proseso. Kami, ang mga Meskipon, ay hindi dapat umakto na katulad niya at lumabag sa batas. Ang pamilya ko ay nakabase sa Huaxia, at kami ay mga mamamayang masunurin sa batas. Opo, pagkatapos sumagot, dali-daling umalis si Jace Burger, naunawaan ang balak ng patriarka. Susubukan muna nila ang sitwasyon gamit ang normal na legal na pamamaraan upang makita kung maglalakas loob na lumaban si Yusuf Zok. Kung lalaban siya, hindi lamang siya magiging galit sa pamilyang Meskipon, isa sa 4 na pangunahing angkan, kundi pati na rin sa bansa mismo. Kaya naman, matalino ang estratehiya ng patriarka, iniiwasan ang mga problema para sa mga kamag-anak habang inilalayo ang pamilya sa sitwasyon. Pagkaalis ni Jace Burger, tumanggo ang patriarka ng Meskipon sa mayordomo at sinabing, sabihin mo sa kanila na maghanda. Tingnan natin kung paano uunlad ang sitwasyon. Kung walang resistensya, hayaan mong gawin itong isang matibay na lalagyan ni Jace Burger. Kung may lumalaban, samantalahin ang pagkakataong patayin siya. Oo, agad na pagsang-ayon ng mayordoma. Ang tunay na kalakasan ng pamilyang Meskipon ay hindi kasing simple ng inaakala sa unang tingin. Ang presensya ng isang eksperto sa paghahanap ng katotohanan sa mga kasama ni Lian Meskipon ay nagpapahiwatig na ang pamilyang Meskipon ay may sariling pangkat ng mga eksperto. Paanong ang isa sa matanda at kagalang-galang na 4 na pangunahing angkan ay mawalan ng tagapagtanggol para sa pamilya? Naglagay ng bitag ang patriarka ng Meskipon, handa para mahulog si Yusuf Zok, ngunit kahit anong gawin niya, kamatayan ang magiging resulta. Kilala ang pamilyang Meskipon sa pagprotekta sa kanilang mga sarili. Dahil pinatay ang isang apo, paanong hindi makakaganti ang pamilyang Meskipon? Kuwit. Samantala, si Ross Trujillo, na natutulog sa bahay, ay nakatanggap ng tawag mula kay Devon King, ang pangalawang pinuno ng Dragon Group. Hayaan mong tumakbo si Yusuf Zok. Sa pagkakataong ito, wala nang makakapagligtas sa kanya, buntong hininga ni Devon King. Nagmakaawa siya kay Ross Trujillo na babalaan si Yusuf Zok na huwag maging padalos-dalos, ngunit nagpatuloy pa rin si Yusuf Zok at pinatay si Lian Meskipon. Kaya naman, walang sino man ang makakapagprotekta sa kanya ngayon. Ano, siya, pinatay niya si Lian Meskipon. Agad na tumalon si Ross Trujillo mula sa kanyang kama. Ano ang naisip mo? Kung hindi siya tatakbo ngayon, huli na ang lahat. Pero sayang naman, buntong hininga ni Devon King bago ibinaba ang telepono. Napaupo rin si Felicity O'Brien sa kama, matapos marinig ang mga salita ng deputy leader. Masama ito, talagang masama. Ang bayaw natin, bakit hindi siya makapagpigil? Ang mga Meskipon, nako, malamang kikilos din ang maliit na halimaw na iyon mula sa pamilyang Meskipon, di ba? Bilasan mo, ibigay mo sa akin ang telepono. Alam ni Ross Trujillo, na maraming alam na sikreto, na ang pamilya Meskipon ay puno ng mga eksperto. May mga miyembro ng pamilyang Meskipon kahit sa loob ng Dragon Group, at bilang isa sa 4 na pangunahing angkan na may mahabang pamana, mas marami silang mga alalay at mananamba.
Ang pagpatay kay Lian Meskipon ay parang pagtusok sa pugad ng isang putakti, bawat putakti ay kayang tusukin si Yusuf Zok hanggang sa mamatay gamit ang isang tusok lamang. Nang masagot ni Yusuf Zok ang tawag, agad na sinabi ni Ross Trujillo, "Babay, tumakbo ka na. Tumakbo hanggat kaya mo. Huwag kang makikipag-ugnayan kahit kanino, at huwag mo nang buksan muli ang iyong telepono." Kasama namin ni Luis Garrett at ng pamilya Morito kami ni Felicity, sisiguraduhin namin ang kanilang kaligtasan. Hindi sila mapapahamak hanggat wala ka. Walang target sa kanila kung tatakbo ka. Tumakbo. Tumatakbo mula sa ano? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, kunwaring nalilito si Yusuf Zok. Patay na si Lian Meskipon, at hindi ikaw ang may kagagawan nito. Ano ba ang pinagkukunwari mong naguguluhan ka? Malakas na bulalas ni Ross Trujillo. Ebidensya, kailangan mo ng ebidensya, di ba? Hindi mo pwedeng basta-basta isisi sa akin ang pagkamatay ng isang tao ng ganyan. Sagot ni Yusuf Zok, na lubos na naguguluhan. Kung gusto nila ng ebidensya, kaya nilang gumawa ng napakaraming ebidensya, at hindi na nila kailangan ng kahit anong ebidensya. Babeng, alam mo ba? Sa pagkakaalam ko, mayroong hindi bababa sa 4 na eksperto sa paghahanap ng katotohanan sa pamilyang Meskipon, hindi pa kasama rito ang isang maliit na halimaw na Meskipon, na halos walang sino man sa kanyang mga kapantay ang makakatapat. Inaamin kong medyo matigas ka, pero tandaan mo, laging may mas malalakas na tao dyan, at hindi ikaw ang pinakamalakas, aniya. Kung ayaw mong tumakbo, hintayin mo na lang ang kamatayan, pagmamadali ni Ross sa kanya. 4 lang o higit pa. Biglang humagalpak ng tawa si Yusuf Zok. Sa aking pagkakaalala, tila nakapatay na ako ng 4 na nagsasagawa ng Truth Insight. Sa tingin mo ba kaya ko pang kumuha ng 4 pa? Hindi yan ang ibig kong sabihin, sabi ni Ross na may halong tawa at luha. Pawang mga basura ang mga pinatay mo, hindi man lang kasing husay ko. Maaaring hindi mo maintindihan ang sitwasyon. Bagamat wala sa mga opisyal ang pamilyang Meskipon, ang lahat ng mga nakatataas ay nagbibigay pugay sa mga Meskipon. Ang pamilyang Meskipon ay isang napakalaking entidad, ito ay isang tunay na heritage clan, hindi lamang isang simpleng estilo ng inner boxing. Sa pagkakaalam namin, maaaring may mga nagsasagawa ng pag-aayuno sa kanilang angkan. Ang pamilyang Meskipon ay misteryoso, makapangyarihan, at mayaman, at nakapag-aruga sila ng maraming maimpluwensyang tao na may impluwensya sa iba't ibang lugar. Ganito ko nga sabihin, sa kabisera, sa militar, sa mga probinsya, may mga taong pinalaki ng kanilang angkan, isang angkan ng mga Dante Stewart. Babaeng, sa sandaling ito, biglang inagaw ni Felicity O'Brien ang telepono, kahit hindi kita masyadong gusto, hindi ka naman talaga dapat maging mayabang. Makinig ka sa sasabihin ni Ross at tumakbo ka, magtago ka. Naiintindihan ko, may kasal ako ng kaibigan bukas, mag-uusap tayo pagkatapos ng kasal, direktang pagtatapos ni Yusuf Zok ng tawag. Medyo natulala sina Ross Trujillo at Felicity O'Brien, ganoon na ba katanga si Yusuf Zok para gusto pa niyang dumalo sa kasal? Hindi ba niya alam ang ibig sabihin ng salitang patay? Ano ang dapat nating gawin? Bahagyang itinulak ni Felicity si Ross at nagtanong. Ano ang magagawa natin? Mas matigas pa sa mula ang bayaw mo. Tapos na, sabi ni Ross na may mapait na mukha. Paano naman ito? Sinubukan mo bang kontakan ang lolo mo sa tuhod? Baka makatulong siya. Mungkahi ni Felicity. Hindi man lang sinasagot ni Tio Neil ang telepono niya, pero susubukan ko, sabi ni Ross habang agad niyang hinanap ang numero ng kanyang Tio Neil Trujillo, ang tiyuhin niyang laging nasa tabi ng lolo sa tuhod. Sa swerte naman at naikonekta ang tawag. Konektado ito, tuwang-tuwa na sabi ni Ross. Si Ross ba yan? Ano yun? Matapos mag-ring ang telepono ng 3 beses, sinagot ito ni Neil Trujillo. Tio Neil, si Ross po. Kasama mo ba ang lolo sa tuhod? Pwede mo ba siyang hayaang kunin ang telepono? Mahinang tanong ni Ross. Magkasama tayo, ano ang kailangan ng lolo sa tuhod? Tanong ni Neil Trujillo bilang tugon. Tungkol ito kay Yusuf Zok, nasaktan niya ang pamilya Meskipon, agad na ikinwento ni Ross ang insidente ng pagpatay ni Yusuf Zok kay Lian Meskipon. Alam ng lolo sa tuhod, pero wala kami sa bayan. Sinabi niyang huwag siyang mag-alala tungkol sa kanya,
Ito ang kanyang pagsubok. Kung malalampasan niya ito, iyon ang kanyang kapalaran, kung hindi, iyon din ang kanyang kapalaran. Nakatadhana na ang lahat ng bagay, kaya hindi ka rin dapat makialam. Kaya walang pakialam ang lolo sa tuhod kung mabuhay pa siya o mamatay. Sabi ni Ross na may mapang asar ng ngiti. Nasabi ko na, ito na ang kapalaran niya. Kung malalampasan niya ito, nasa kanya na iyon. Hindi makikialam ang lolo sa tuhod sa mga bagay na ito. Kung ganoon, sabi ni Neil Trujillo, at saka pinatay ang tawag. Tapos na ang lahat, walang sino man sa langit o sa lupa ang makakapagligtas sa malandi mong bayaw ngayon, buntong hininga ni Ross ng malalim. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 410 Isang pakiramdam ng panganib. Alam ni Yusuf Zoc na hindi siya maaaring tumakas. Kung siya ay tumakas, ano ang mangyayari sa kanyang mga kapatid at kamag-anak? Isa pa, hindi naman siguro siya makakatakas habang buhay, di ba? Ito ay isang bagay na kailangang lutusin sa kalaunan, kaya ang magagawa niya lang ay harapin ito ng harapan, o marahil magkusa na magwelga. Sa katunayan, kung gusto ng kabilang panig na patayin siya nang hindi isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan, wala siyang pakialam. Pagpatay sa buong pamilya nila. Kung magkaaway pa rin sila, mamamatay ka o ako ang mamamatay. Pagdating ng panahon, makikita nila kung sino ang mas baliw. Bukod dito, ang pamilyang Meskipon ay isa lamang sa 4 na pangunahing angkan, hindi isang pambansang bayani, ni isang pinuno ng estado. Sa madaling salita, ang pamilyang Meskipon ay isa lamang matandang tribo na may mahabang pamana, marahil ay may ilang hindi pangkaraniwang gawain. Kaya hindi kailangang matakot ng husto si Yusuf Zoc. Kailangan niyang dumalo sa kasal bukas. Si Marlon Shepard ang pinakamahalagang tao sa team, kaya walang paraan para lumiban siya. Matapos makuha ang Ferrari sports car, tinawagan ni Yusuf Zoc si Miles O'Brien at sinabihan itong maghanda ng pulang sobre na may 10 milyon para bukas, para ibigay kina Marlon Shepard at sa kanyang asawa. Pagkatapos, nagmaneho siya papunta sa ospital kung saan nanunuluyan si Amber Vance. Malalim na ang gabi, at walang tao sa ospital. Nakatayo si Yusuf Zoc sa labas ng pinto ng ward at nakita ang ina ni Amber Vance na kasama niya. Kaya pagkatapos mag-isip, hindi siya pumasok sa halip ay tumungo sa kwarto ni Sofia. Hindi nilock ni Sofia ang kwarto niya dahil wala naman siyang kinatatakutan. Sa kabaligtaran, umaasa siyang may target sa kanya para makapagsaya siya. Pagpasok ni Yusuf Zoc, humarap si Sofia at umupo. Sa tulong ng gabi, nakilala niya na si Yusuf Zoc ang dumating. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka napunta sa bahay ko ng hating gabi? Gulat na tanong ni Sofia. Pumunta ako rito para humingi ng tulong sa iyo. Hindi binuksan ni Yusuf Zoc ang ilaw kundi diretsong umupo sa isa pang kama at sinabing, bigyan mo ako ng lason. Anong klaseng lason? Naguguluhan si Sofia. Isang bagay na makapangyarihan, iyong tipong kayang pumatay ng isang malaking grupo. Anong plano mong gawin? Gulat na sigaw ni Sofia. Baka maraming tao ang magtangkang pumatay sa akin sa susunod na mga araw, kaya kailangan kong maghanda ng ilang nakatagong armas at lagyan silang lahat ng lason. Sino ang nagtatangkang pumatay sa iyo? Sino ang nang-ahas pumatay sa iyo? Labis na nabahala si Sofia. Anong gulo na naman ang idinulot ni Yusuf Zoc? Siya yung taong bumaril sa akin noong isang araw. Pinatay ko siya, pero ang pamilya niya ay napaka-impluwensyal. Pagkatapos ay maaaring mayroong ilang kaalaman sa katotohanan, o iyong mga nasa itaas na pag-e-espiya sa katotohanan. Kaya kailangan kong maghanda ng kaunti. Pero wala akong dalang lason, natatandaan mo ba? Nung sumakay tayo sa eroplano, nakalimutan mo na. Inilagay ko na lahat ng gamit ko sa luggage storage ng airport, paumanhin na sabi ni Sofia. Nako, huwag na lang, pareho lang naman kung walang lason. Tumanggaw si Yusuf Zoc. Nagdala si Sofia ng mga gayuma at nagtatago ng mga bagay tulad ng mga ahas at insekto, na kanyang inilabas naman, ngunit ang ilang gayuma at ang kanyang basket ay nakaimbak sa imbakan ng bagahe ng paliparan. Kung gayon ikaw, ang ibig kong sabihin ay, may iba pa ba akong maitutulong sa iyo? Nag-aalalang tanong ni Sofia. Ngumiti si Yusuf Zoc at sinabing, oo, meron. Malaking tulong kung mapapagaling mo si Amber Vance.
Gagawin ko talaga iyan, tumanggaw si Sofia. Mag-ingat ka rin. At kung talagang hindi maayos ang mga bagay-bagay, sumama ka na lang sa akin. Dadalhin kita sa aking kuta, kung may pumunta roon, para na silang patay. May matibay kang tanggulan. Hindi napigilan ni Yusuf Zok ang matawa. Ano sa tingin mo? Mayabang na tanong ni Sofia. Sa buong bahay ko, naglagay ang lola ko ng lahat ng uri ng patibong. Ang dami na naming nawalang bugs, kaya itong mga Truth Insight, Grandmasters, at iba pa, ay ayaw lumapit sa lugar ko. Paprotektahan kita pagdating ng panahon. Kung balang araw wala na talaga akong mapupuntahan, pupunta ako sa bahay mo. Natatawang sabi ni Yusuf Zok. Sige, walang problema, makatwirang sabi ni Sofia. Pagkatapos makipag-usap sa kanya ng ilang sandali pa, tumayo si Yusuf Zok para umalis. Si Sofia, ang babaeng may masamang hangarin, ay masayahin at kaibig-ibig. Siyempre, ang kanilang relasyon ay puro platonic lamang. Wala talagang kinikimkim na anumang intensyon si Yusuf Zok sa kanya, at tila hindi siya lumaki sa bagay na iyon, marahil ay hindi niya naisip ang mga bagay sa pagitan ng lalaki at babae. Pagkababa ng hagdan, tinawagan ni Yusuf Zok si Flor Carson. Sinabi niya na babalik si Ruth Wilcox sa loob ng 2 o 3 araw, at pagkabalik niya, hindi na siya babalik sa Tianjin bago matapos ang taon. Kinausap siya ni Yusuf Zok ng ilang sandali, ngunit hindi niya ibinunyag ang sarili niyang krisis at panganib. Maya-maya, nagbukang liwayway na. Hindi umuwi si Yusuf Zok kundi nagmaneho papunta sa parking lot ng hotel na nakabok para sa kasal. Isa rin itong 5-star na establishmento, na kilala bilang Century Huamao Hotel. Sa labas ng banquet hall ng hotel, nakasabit na ang mga banner na may pangalan nina Marlon Shepard at Collins Brown, at mayroon ng ilang mga kamag-anak na lalaki o babae na maagang dumating para makipag-ugnayan sa hotel. Pagkatapos ay parada ang kotse, gumamit si Yusuf Zok ng telekinesis para siyasatin ang kanyang paligid. Gayunpaman, ang casual na scan na ito ay agad na nagpatuwid sa kanyang pagkakaupo. Iyon ay dahil nakakita siya ng maraming opisyal na nakasibilyan, lahat ay nagtatago sa mga kotse ng parking lot. Ang dahilan kung bakit niya nahalata na nakasibilyan ang mga ito ay dahil ang ilan ay nakasuot ng bulletproof vest sa ilalim ng kanilang mga damit, at ang kanilang mga karaniwang baril ay pawang nakasuot ng regular na holster. Hindi na kailangang manghula, narito ang mga taong ito para sa kanya. Tiyak na matagal na nila siyang kilala at alam na nila na dito ikakasal si Marlon Shepard, kaya inaasahan na nila na darating siya, kaya hinihintay nila siya rito. Pero, maaaring iisipin ng isa na magpapadala ang pamilya Mestipon ng isang Grandmaster, ngunit ang narito ay mga ordinaryong opisyal ng pulisya kriminal lamang. Naiintindihan ko na ngayon, matapos itong pag-isipang mabuti, naunawaan ni Yusuf Zok, ginamit ng pamilya Mestipon ang mga pirasong itinago nila sa loob ng gobyerno para mahuli siya ng mga ordinaryong pulis sa kaliwanagan ng araw. Kaya ba niyang pigilan? Kung lalaban siya, para na rin siyang lumabag sa batas, na magdaragdag pa sa krimen niya, at sa panahong iyon ay mas may dahilan na sila para harapin siya. Pero kung hindi siya lalaban, tiyak na mahuhulog siya sa kanilang patibong. Posible na dalhin nila siya sa isang lihim na lugar at palihim na papatayin. Natagpuan ni Yusuf Zok ang kanyang sarili sa isang problema sa pagitan ng pagkahuli at paglaban, hindi sigurado kung ano ang pipiliin. Kailangang aminin, ang matandang patriarka ni Mestipon ay tuso na parang matandang Zorro. Masyado pa ring inosente si Yusuf Zok pagdating sa pakikipaglaro sa kanya ng isip. Matapos umupo ng mag-isa sa kotse ng ilang sandali, binuksan niya ang pinto at lumabas, agad niyang napansin na ang mga nakasibilyang opisyal na nasa loob ng kotse ay nakatuon ang atensyon sa kanya. Pero hindi sila agad kumilos, sa halip ay may hinihintay sila. Umakto si Yusuf Zok na parang walang nangyaring mali at hindi niya napansin ang mga nakasibilyang opisyal, habang naglalakad papasok sa pangunahing pasukan ng hotel. Ang prosesyon sa kasal ni Marlon Shepard, tulad ng pag-ikot sa lungsod at iba pang tradisyon, ay aabutin ng 2 o 3 oras bago matapos. Ang seremonya ay nakatakdang magsimula ng alas 9 ng umaga, at ang kanyang pagpasok bilang best man ay inaasahang bandang alas 9:20. Kaya naman, pagpasok niya sa hotel, nakakagulat na nag-book siya ng kwarto at saka sumakay ng elevator pataas.
Sinundan siya ng dalawang nakasibilyang opisyal papasok sa lobby at kinuha lamang ang kanilang mga kredensyal para magtanong tungkol sa kanyang kwarto matapos siyang mapanood na pumasok sa elevator. Pagdating ni Yusuf Zoc sa kanyang kwarto, agad niyang kinuha ang telepono at idinayal ang numero ni Everest Zoc. Dapat din sana ay dumalo si Everest Zoc sa kasal ngayon. Kahit hindi niya kilala si Marlon Shepard, batid niya ang kahalagahan ng presensya nito, kaya kinailangan niyang makipagkilala. Total, mag-uusap naman sila sa hinaharap, at hindi siya nagkulang sa kahit kaunting sosyal na aspeto. Tumunog ang telepono ng 3 o 4 na beses bago sinagot ni Everest Zoc, tinatanong kung sino ito. Kuya, kailangan ko ng pabor. Yusuf, may nangyayari. Huwag mo munang pag-usapan ang mga bagay-bagay mo. Nakatanggap lang ako ng balita na baka may gustong sunduin ka. Hindi ko pa alam ang mga detalye, agad na sabi ni Everest Zoc. Alam ko na, pinatay ko ang Lian Meskipon na iyon, at ngayon, ang pabor na kailangan ko mula sa iyo ay sabihin mo sa akin kung alam mo kung saan nakatira ang matandang patriarka ng Meskipon. Anong gagawin mo? Napaigtad si Everest Zoc. Ano kaya ang plano ni Yusuf? Magsisimula ba siya ng gulo, gagawa ng malaking eksena? Huwag mo nang itanong kung ano ang gagawin ko. May gustong pumatay sa akin at hindi ako pwedeng umupo at maghintay na lang. Sabihin mo lang sa akin, tutulong ka ba o hindi? Hamon ni Yusuf Zoc. Ako, nagmamadaling sabi ni Everest Zoc. Yusuf, hindi ka maaaring maging tanga. Ang pamilyang Meskipon ay napaka-misteryoso. Sa paglipas ng mga taon, marami akong nakilalang namumutla kapag nababanggit ang pamilya Meskipon. Walang sino man ang nangangahas na magchismis tungkol sa kanila. Isa pa, malamang na may ilang koneksyon ang pamilya Meskipon sa mga nangunguna. Ikaw, kailangan mong pag-isipan ito ng mabuti. Hindi ako pupunta roon para pumatay ng kahit sino, para lang magsalita, walang pakialam na sabi ni Yusuf Zoc. Sige. Hindi mahalaga kung ano ang plano mong gawin, dapat mong pag-isipang mabuti, buntong hininga ni Everest Zoc, na pag-usapan na natin ang pamilya Meskipon dati. May mga narinig ako, ngayon lang ako nakarinig ng mga bulong-bulungan, na nakatira rin daw sila sa West Mountain, hindi kalayuan sa tinitirhan ko. Ang lugar ko ay nasa silangan ng West Mountain, sila naman ay nasa kanluran, at tinatamasa ang mamahaling serbisyo. Paano nangyaring nasa loob ng restricted area ang bahay nila? Gulat na bulalas ni Yusuf Zoc. Hindi ako sigurado dyan, mga chismas, lang yan na narinig ko, hindi pa nakumpirma. Pero kung gusto mong magtanong, may isang tao. Anak ko, tumigil sa pagsasalita si Everest Zoc sa puntong ito. Naiintindihan ko. Agad na naunawaan ni Yusuf Zoc ang ipinahihiwatig, maaaring alam ni Anak ko ang eksaktong address.